Si Lloyd ay isang snotty little brat na kabilang sa isang mystical village na tinatawag na Kunlun na matatagpuan sa paligid ng pinakahuli at pinakamapanganib na piitan sa mundo. Sa kanyang bayan, siya ay itinuturing na pinakamahinang bata dahil hindi man lang niya mahuli ang isang masungit na kuneho at palaging sinisipa ang kanyang asno sa kabubatan ng maliliit na nilalang pagkatapos lumaki ng kaunti. Nagpasya siyang maging sundalo sa hukbo ng kaharian at magtungo sa panimulang bayan kung saan matatagpuan ang palasyo. Doon, nakilala niya ang hottie na ito na nagngangalang Marie. Nakilala rin bilang Witch of the East Side. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay naghihirap mula sa cringe syndrome at kumikilos na parang hotshot sa pagsasabing mula pa noong sinaunang panahon. Witches have granted wishes to desperate souls, but it always comes at a serious cost. Then she asks Lloyd about his wish and what he's willing to sacrifice for it. Pero inosenteng sinagot ng batang lalaki na nandyan siya para maging sundalo. At na siya ay mananatili sa kanya ng ilang sandali. Tinitignan ni Marie ang kanyang piping mukha at sinabihan siyang humanap ng isang inn o kung anuman habang tinataboy siya. Ngunit pagkatapos ay naglabas si Lloyd ng isang bolang kristal at sinabi sa kanya na siya ay mula sa Kunlun na nagpapawis sa kanyang pantalon. Agad siyang yumuko sa harap ng bolang kristal. Nakita namin ang isang batang hamak na lola na lumabas dito na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang pinuno ng nayon, si Alka. Si Alka pala ang master ni Marie sa pangkukulam. And she requests her to take care of young Lloyd because he will one day grow to become the legendary Rizlord. Iniisip ni Marie kung ano ang dapat niyang gawin tungkol doon. Turuan mo siya Rizcraft at gawing Rizard o ano. Sinubukan niyang magtanong sa kanya, ngunit sinabi ni Alka na ito ay isang recording lamang at sinimulan siyang tawagin ni Marie na isang baliw na halimaw. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Alka na siya ay nagbibiro lamang na si Marie ay bumalik sa lupa tulad ng siya ay duwag. Nang walang ibang pagpipilian, tinanggap niya ang kahilingan at pagkatapos ay itinapon ang bolang kristal sa loob ng kanyang aparador bago pinapunta si Lloyd sa isang silid sa likuran upang manatili doon tulad ng alipin niya. Sa palagay niya ay talagang mabuting bata si Lloyd para sa isang taong nakakakilala sa maliit na halimaw, ngunit pagkatapos ay lumabas si Alka sa kanyang aparador na nagsasabing gumamit siya ng teleportation magic at sinabihan siya na siguraduhing walang masamang mangyayari sa kanyang Lloyd. Sa pagkuha kay Rickhold sa buong buhay niya. Humingi ng kapatawaran si Marie at binago ni Alka ang sumpa upang gawin ito kaya paulit-ulit siyang kumukuha ng maliliit na day sa buong buhay niya. Pagkatapos noon ay nag-teleport si Alka at nagsimula ang miserableng buhay ni Marie habang siya ay humakbang pasulong at nauwi sa pagkatisod sa sarili niyang damit at unang bumagsak ang mukha sa lupa. Pagkatapos nito, pinunit niya ng kaunti ang kanyang damit at nagsimulang umiyak sa sumpang ito. Kinaumagahan, nagising si Marie na may matamis na amoy. At binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang bagong nakuhang alipin na nagluluto ng almusal para sa kanya. Dinala ito ni Lloyd sa mesa at binati siya ng magandang umaga at pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang pagkahumaling niyang maging sundalo. At nananatiling birhen sa buong buhay niya. Sinabi niya na siya ang pinakamahinang batang lalaki sa kanyang nayon at hindi niya kayang pakasalan ang sinumang babae kaya ngayon gusto niyang lumaki upang maging isang maalamat na bayani tulad ng kanyang malaki. Kuya who is basically the cousin that your Asian parents compared you to. Tinanong siya ni Marie kung alam niya kung ano ang nasa entrance exam, at ang sabi niya ay alam niyang magkakaroon ng written exam tungkol sa magic, combat exam at interview. At sinabi sa kanya ni Marie na sa kanila, ang pagsusulit sa labanan ang pinakamahalaga. Sabi ni Lloyd, alam niya at ang stamina ang pinakamahina niyang stat dahil 6 na buong araw siyang nakarating dito. Sinabi ni Marie na ayos lang dahil medyo malayo ang Kunlun sa kanilang kaharian ng Azami, kaya hindi naman masama ang makarating dito sa loob ng 6 na araw sakay ng tren. Sinabi ni Lloyd na hindi siya pumunta dito sa pamamagitan ng tren, tumakbo lang siya tulad ni David Goggins. Nang marinig ito ay nagsimulang magpanik si Marie at sinabing nakakabaliw ang kanyang tibay, ngunit sinabi ni Lloyd na sinabi ng kanyang lolo na abutin lamang siya ng 2 araw upang gawin ang paglalakbay na yon. Siya pala ang aktual na apo ng lolo na yon na tumatawid ng mga bundok at nakikipaglaban sa mga leon papunta sa paaralan noong mga araw. Tinanong siya ni Marie kung nakatagpo ba siya ng anumang mga halimaw sa kanyang pagpunta dito at sinabi niya na hindi niya nakita ngunit mayroong maraming mga ligaw na hayop sa kanyang paraan tulad ng malalaking surot at mga butiki na humihinga ng apoy at napagtanto ni Marie na hindi lamang siya ignorante. Ang tanga niya rin. Nagsimulang lumuha si Marie sa katotohanang nagpadala si Alka ng isa pang halimaw sa kanya. At binigyan siya ni Lloyd ng panyo para punasan ang kanyang mukha at pinasalamatan siya sa pagiging nakapagpapatibay. Napansin ni Marina ang kanyang balat ay talagang malambot at makinis at tinanong siya kung paano nangyari iyon. Sinabi niya na naglagay lamang siya ng isang sinaunang rune sa ibabaw ng tela at nagbibigay ito ng mga simpleng kaakit-akit na katangian.
Nang marinig ito, nagsimulang magtaka si Marie kung gaano kalaki ang batang ito na alam niya ang sinaunang rune. Nakakadismaya na kayang alisin ang lahat ng uri ng mga sumpa na inabot ng 3 taon para makabisado niya bilang isang batikang mangkukulam habang siya ay nababaliw at nabubunggo sa mga pader. Si Lloyd ay patuloy na inosenteng dumausdos sa kanyang inferiority complex at humingi ng paumanhin sa pagkabigo sa kanya at sinabi na ang tanging mahika na maaari niyang gawin ay ang ipatawag si Rain. Sinabi ni Marie na simula bukas sa halip na magic, mag-aaral na siya ng common sense. Pagkatapos ng kanilang almusal, nag-walk out si Lloyd at napansin niyang siksikan ang lungsod sa mga tao. Malapit na pala ang National Foundation Festival at nakakarinig ng mga chismis tungkol sa maraming tao na gustong sumali sa militar. Ilang mga espiya na nagsisikap na makalusot sa kaharian at ilang mga tao na nagsisikap na pumasok din sa ilang halimaw. Gaya ng ginagawa ng isa, hindi niya pinapansin ang lahat ng ito at sinabing magpo-focus siya sa pagpasa sa kanyang pagsusulit at mauubos. Samantala, isang batang babae na may pangalang Belt Princess ay nakatagpo ng isang lalaki na nagsabi sa kanya na siya ay isang kahihiyan sa Maharlika. Tumakbo siya sa isang eskinita at nakakagulat na nakatagpo siya ng isang dambuhalang halimaw na balang. Tinalikuran siya nito at gagawa na sana siya ng masarap na pagkain, ngunit sa sandaling iyon ay tumalon si Lloyd mula sa itaas at binasag ang insekto sa lupa. Pagkatapos nito, pinulot niya ito at dinala sa ibang mundo at nagreklamo na ang lungsod ay may napakaraming mga bug. Pagkatapos ay tinulungan niyang tumayo ang dalaga at pinunasan ang dumi sa damit nito. Pagkatapos nito, pinunasan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang panyo at lumakad palayo matapos mahuli ang kanyang pangalan, Celine. Pagkatapos makipagkita sa kanya, bumalik si Celine sa kanyang silid at nagsimulang magsimp para sa batang lalaki na kakakilala lang niya. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang mag-makeup at pagkatapos ay tumingin sa sinturon na nakabalot sa kanyang ulo at nagsimulang umiyak sa pag-iisip sa kanyang nakaraan habang tulala niyang nilagyan ang sinturon sa kanyang ulo at ito pala ay may curse of binding enchantment mula sa Minecraft. Niya na sinabihan siya ng mahalikang pari na huwag mawalan ng pag-asa at balang araw aalisin ng lakas ang sumpang ito sa kanya at sisimulan niya itong hilahin. Sa kanyang pagtataka, madaling natanggal ang sinturon at naisip niya na ito ay kagagawa ng cute na batang iyon na nakilala niya kanina at agad na nahulog sa kanya. Sa kalaunan, dumating ang araw ng pagsusulit sa pasukan at lahat ay nagtitipon sa plaza upang sumali sa akademya ng militar. Napansin ng mga instruktor ang ilan sa mga sikat na pangalan tulad ng Belt Princess, One-Armed Mercenary, Riho, at ang panganay na anak ng ilang Maharlika. Lalo lang lumalala ang kanilang relasyon sa mga kalapit na bansa. At sa gitna ng lahat ng ito ay nawala rin ang kanilang prinsesa, kaya kailangan nilang mag-recruit ng mga promising students para sa isang maunlad na kinabukasan samantala. Ihinasana ni Riho ang kanyang pantalon habang nakaupo sa tabi ni Lloyd habang patuloy na sinasabi ng kanyang spidey senses na iwasan siya sa huling halimaw na ito sa piitan. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magsalita si Lloyd sa kanya, ngunit siya ay nabigla at nakipag-away. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang pagtatakot, ngunit sa sandaling iyon ay naitulak siya sa pader, at iniisip kung nabangga siya ng isang truck-con ngunit si Celine lang pala ang nandoon para sumilip kay Lloyd, at tinanong si Riho kung anong negosyo ang meron siya sa kanyang syota. Maya-maya ay magsisimula na ang pagsusulit at lahat sila ay pumila sa harap ng mga metal dummies at hinihiling na atakihin sila gamit ang anumang armas na kanilang pinili. Lumapit si Riho sa instructor at tinanong siya kung anong klaseng halimaw ang na-scout niya na tinutukoy si Lloyd at sinabi niyang wala siyang ideya. At pinili niya lang siya ng random at ngayon ay hindi siya sigurado kung lahat sila ay mapipigilan siya ng magkasama kung magdesisyon siyang lumaban. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang mga turn at lumakad siya para sa kanyang pagsusulit sa labanan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga resulta para sa pagsusulit at pumasok si Alka at umupo kasama si Marie na nag-iisip kung makakarating siya. Sinabi niya na kahit na sa tingin niya ay mahina siya, sa katotohanan, si Lloyd ay baliw na malakas kaya dapat siyang maging maayos dahil siya ay kabilang sa nayon na binuo ng mga sinaunang tagapagligtas ng kanilang mundo na nanirahan sa labas ng huling piitan. Sa kabilang banda, nalaman ni Lloyd na wala ang kanyang pangalan sa mga tinatanggap na kandidato sa result board. Mamaya sa umaga na yon, tinawag ng instruktor na si Colin ang pagdalo para sa mga bagong recruit habang sina Celine, Riho, at ang instruktor na si Melvin ay nasisiraan ng bait sa katotohanang hindi nakarating si Lloyd. Ang mga babae ay tumingin kay Melvin para sa mga sagot, ngunit siya ay tulad ng nalilito at pagkatapos ay nagtanong sa kanyang tagasuri tungkol dito. Samantala, ipinaalam ni Colin sa mga estudyante ang tungkol sa dayuhang politika ng kanilang kaharian at kung paano sila makikipagdigma sa kanilang mga kapitbahay, ang Jew Empire, dahil nawawala ang kanilang prinsesa sa mahalagang panahon. May reward na ibibigay para sa sinumang makakahanap sa kanya at magbabalik sa kanya. Samantala, nalulungkot si Lloyd sa kanyang pagkabigo at hinila ang kanyang ay pabalik sa lugar ni Marie.
Sa kanyang paglalakbay, kaswal niyang itinapon ang ilang halimaw na balang at nagbasa ng advertisement para sa isang part-time na trabaho sa isang kainan. Pumunta siya sa lugar at pumasok at agad na inatake ng may-ari na dating royal guard at personal escort ng nawawalang prinsesa. Sinabi ni Lloyd na nandyan siya para mag-apply para sa part-time na trabaho dahil talagang nalulungkot siya sa kanyang pagkabigo na makapasa sa pagsusulit sa militar. Ang may-ari, si Chrome, ay nag-isip na ito ay isang halatang kasinungalingan at iniisip kung si Lloyd ay isang assassin na nariyan upang kunin ang impormasyon mula sa kanya dahil naiintindihan niya kung gaano siya ka-opus. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalala, si Lloyd's oblivious ay talagang nandyan para sa part-time na trabaho at sa wakas ay nakuha niya ito pagkatapos magluto ng masarap na pagkain at linisin ang lugar gamit ang kanyang hack ng isang panyo. Nagpasya ang Chrome na panatilihin siyang malapit dahil mas mabuting bantayan siya kaysa hayaang kumawala ang gayong halimaw sa lungsod. Bumalik sa akademya, sinuri ni Selene at ng iba ang exam sheet ni Lloyd at lumabas na gumuhit siya ng ilang random na linya at simbolo sa kanyang written exam at nabigo siya ng examiner para doon. Si Colin ay tumingin ng matagal sa sagutang papel at napagtanto na ang mga linyang ito ay talagang sinaunang rune at nagtataka kung paano nalaman ni Lloyd ang tungkol sa gayong sinaunang mahika. Sinabi ni Selene na hahanapin niya ang prinsesa at bilang gantimpala, ipa-enroll niya si Lloyd sa akademya at lahat ay sumang-ayon dito. Sa kabilang banda, naglalakad si Lloyd pauwi at sinabi kina Alka at Marie ang tungkol sa kanyang kabiguan. Pareho silang nabigla sa resultang ito at tinanong ni Alka kung oras na ba para sirain niya ang kaharian na ito. Ngunit sinabi ni El Alpid na gusto niyang kumuha ng pagsusulit muli sa susunod na taon at para doon ay gusto niyang manatili kay Marie ng ilang panahon at magbabayad pa siya ng renta dahil nakakuha na siya ng part-time na trabaho. Humingi siya ng pahintulot kay Alka at pinagbigyan niya ito na nagsasabing hindi niya matatanggihan ang kahilingan ng isang cute na bata mula sa kanyang nayon. Pagkatapos nito, pumasok si Lloyd sa kanyang silid at sinabi ni Alka na babalik siya sa nayon dahil nami-miss siya ng mga ito. Kaya lang, sinabi ni Marie na kung malaya siyang pumunta at inisin siya sa lahat ng oras na ganito, hindi ba dapat niyang iligtas ang kaharian na ito? Tinanong ni Alka kung gaano ito kalala at sinabi ni Marie na ilang taon na ang nakalipas mula nang biglang naging tagapagtaguyod ang hari para sa mga digmaan at malapit nang makipagdigma ang kanilang kaharian sa imperyo. Sinabi ni Alka na ang nayon ng Kunlun ay lalabas lamang kapag ang sitwasyon ay isang bagay na higit sa normal na mga tao tulad ng isang panginoon ng demonyo o ilang kalamidad na nagtatapos sa mundo. Ngunit hanggang sa mga hangal na digmaan at egoistic na labanan, maaari silang pumunta at pasabugin ang kanilang mga sarili hanggat ang kanyang pag-aalala ay wala sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Marie na ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa 5 taong paglalakbay upang makilala si Master Alka, malaman ang Descent Rune mula sa kanya. Sinabi niya na ititigil niya ang digmaang ito sa anumang paraan, ngunit binalaan siya ni Alka na panatilihin si Lloyd sa labas ng kaguluhan na ito o kung hindi ay personal niyang sisirain ang kaharian sa lupa. Pagkatapos nito, lumakad siya pabalik sa loob ng aparador upang mag-teleport pabalik sa kanyang nayon at binyayaan si Marie ng sumpa ng kasawian sa kalagitnaan sa tuwing tatawagin niya ang kanyang hamak na lola. Para sa sanggunian, maaari itong magresulta sa isang masamang pihitan. Upang makapaghiganti, inihagis ni Marie ang bolang kristal sa isang balon ng tubig para sa susunod na pagkakataong sinubukang pumunta rito ni Alka. Kinabukasan, kumain si Maltfin kasama si Riho sa loob ng kainan. At pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-recruit kay Lloyd. Nagtataka si Lloyd kung bakit biglang napuno ang lugar na ito na dati ay medyo hindi sikat at marumi, at inisip ito ng mga tao bilang isang lugar upang makakuha ng murang kasuklam-suklam na pagkain. Maya-maya lang ay dumating na ang kanilang pagkain at napansin nilang masarap pala ito. Nagtanong si Riho tungkol sa may-ari, at sinabi ni Melfin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang dating royal guard at tinanong siya kung paano naging malinis at maganda ang kanyang lugar sa magdamag. Sinabi niya na salamat sa kanilang bagong trabahador, at sa sandaling iyon ay lumabas si Lloyd kaya nagulat silang dalawa sa kanilang pagkain. Tinanong ni Maltvin si Chrome tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Lloyd. At sinabi niya na hindi niya alam at nagtatanong kung bakit sila bumagsak sa isang halimaw sa pagsusulit. Samantala, bumalik si Lloyd upang ilabas ang basura at napansin si Marie na naglalakad sa isang eskinita. Sinundan niya ito at napadpad sa plaza kasama ang isang pulutong ng mga estudyanteng nakapalibot kay Selene at Alan na nag-aaway. Hinahamon ni Alan si Selene at tumalon sa kanya gamit ang kanyang battle axe. Ngunit ang isinumpang sinturon ni Selene ay lumabas na may sentience at itinulak nito ang palakol palayo sa mga kamay ni Alan. Sa sandaling yon, dumating si Lloyd sa eksena at pinuntahan siya ni Selene. Dumating na rin sa eksena sina Colin at Melfin at tinanong ni Melfin si Alan kung totoo bang awayin niya si Lloyd doon. Bilang isang tunay na matuwid na maharlika, sinabi ni Alan na mas alam niyang makipaglaban sa mga sibilyan sa labas ng akademya, ngunit sa pagtataka ng lahat,
Sinabi sa kanya ni Noltfin na basahin ang silid at dapat niyang durugin ang bata at patunayan na ang mga kabalyero ay hindi dapat Nakikita guluhin. ito ni Alan bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ng instruktor, habang si Colin ay nagtataka kung bakit ginagawa ito ni Melvin na kadalasan ay siya ang magsasabi sa lahat na panatilihin ang disiplina. Sinabi niya kay Colin na si Lloyd ang sinaunang rune na bata na pinag-uusapan nila kanina, at pareho nilang sinimulan si Alan para labanan siya. Tinanong ni Colin si Melvin kung magiging maayos ba si Alan at sinabi niya na hanggat hindi niya hahayaang matamaan si Lloyd, dapat ay kaya niyang mabuhay dahil kilala siya sa kanyang tibay. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, pinasasalamatan ni Alan si Lloyd sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito na magpakitang gilas at nag-aalok sa kanya na mapunta ang unang tama sa kanyang mukha. Mabuti na lang at sinuntok siya ni Lloyd sa mukha. Mukhang mamamatay na nga si Alan at naghahanda na sila para sa kanyang libing, ngunit maya-maya lang ay may nabuong buhawi sa paligid nila at ito pala ay si Maria. Kinuha niya si Lloyd at lumipad sa hangin. Nakarating siya sa isang rooftop at sinabihan si Lloyd na mag-ingat kung hindi ay ipinadala niya si Alan sa Narnia. Iniisip niya na iniligtas siya nito mula sa pagkatalo sa publiko at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang pipi, ngunit inosenteng si Rhys, hindi niya maiwasang puntahan si Sanji para sa kanya at nagsimulang dumugo ang kanyang ilong. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat kung hindi ay madali siyang malinlang ng isang masamang babae na tulad niya. Sa sandaling yon, dumating si Chrome sa kalye at tiningnan siya sa rooftop. Bumaba silang dalawa at pinabalik ni Chrome si Lloyd sa kainan at niyuko ang kanyang tuhod para sa mangkukulam at ipinahayag na siya nga ang nawawalang prinsesa ng kanilang kaharian na si Marie. At mula noong araw na siya ay nawala 5 taon na ang nakakaraan, siya ay pinananatiling mababang profile at umalis sa hukbo. Sinabi niya na sa ikatlong araw ng National Foundation Festival, magkakaroon ng international conference at siguradong manipulahin ng kanilang kalaban ang hari at mag-aanunsyo ng digmaan sa imperyo ng Gu. Sinabi niya na dapat nilang pigilan yon at humingi ng tulong sa Trome. Samantala, pabalik sa akademya, nirerebisa ni Melvin ang kurikulum para sa mga bagong estudyante at tinanong siya ni Colin kung bakit siya seryoso dito. Ibinunyag niya na noong bata pa siya, isang taggutom ang tumama sa kanyang nayon at wala na silang mailabas dito. Noon lang, inatake sila ng Jew Empire at inalis ang mga natitira nilang supply at ayaw niyang maulit ang lahat ng yon. Kinalaunan sa araw na yon, naglalakad sina Riho at Selen sa mga kalye ng lungsod at sinabi ni Riho na kailangan muna nilang hanapin ang prinsesa, kung hindi ay hindi nila maipapatala si Lloyd sa akademya kahit na natagpuan nila siya. Sa layuning iyon, sinabi niya na ngayon ay pupunta sila sa sikat na nagbebenta ng impormasyon, si Marie the Witch of the East, at tatanungin siya tungkol sa nawawalang prinsesa. Ngunit sa kanilang pagtataka, pagdating nila doon, nakita nilang si Lloyd ang nagbukas ng pinto sa halip na ang sikat na mangkukulam. Agad na nalulumbay si Selen sa pagtataka kung bakit nakatira si Lloyd sa bruha. Hindi nagtagal, pumasok din si Marie at napagtanto niyang may mga bisita siya. Binati niya sila at tinanong kung bakit sila naroon at sinabi nila sa kanya na gusto nilang bumili ng ilang impormasyon tungkol sa isang batang babae sa larawan. Tumingin si Marie at napagtanto na hinahanap nila ang prinsesa. At sinabi na hindi siya nakikitungo sa mga nawawalang prinsesa at iba pa. Nagsimulang maghinala si Riho sa kanya at sa kanyang hitsura habang tinanong siya ni Selen kung gaano na siya katagal nagtatrabaho bilang isang mangkukulam sa kaharian. Sinabi niya na ito ay 2 taon at napagtanto na alam nila ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at marahil ay nabigo sa kanya bilang ang prinsesa na naglalaro ng fantasy tea party habang ang kanyang kaharian ay malapit nang makipagdigma. Siya ay nagpasya na maging malinis at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang prinsesa. Ngunit sa katotohanan, si Selen ay nagtatanong lamang kung siya ay asawa ni Lloyd sa anumang pagkakataon. Sinabi niya na siya ay hindi at na siya ay mas tulad ng isang pamangkin sa kanya. Kaya lang, bumalik si Lloyd na may dalang inumin para sa mga bisita. At sinabing alam din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Marie. At sinabi na siya ay talagang isang superhero na nagliligtas sa kanila mula sa mga anino, Batwoman. Nagtataka si Marie kung saan niya nakuha ang ideyang iyon, ngunit nagpa siyang sumama sa kanya at nagkunwaring iyon lang ang nasa harapan niya. Sinabi ni Lloyd na gusto rin niyang tumulong ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong mahina at dapat siyang magtrabaho ng husto at sumali sa akademya dahil hindi siya kwalipikado. Pinutol na maging isang bayani sa tabi niya pa lamang. Nang marinig ito, nalungkot si Lloyd at tumakbo siya pabalik sa kanyang silid na parang kapatid at umiiyak sa kanyang kahinaan. Kapag wala na siya, umupo si Marie kasama ang mga babae at sinabi sa kanila na si Lloyd ay talagang mula sa maalamat na nayon ng kunlan at ito ay isang panuntunan para sa kanilang mga tao na manatili sa mga regular na digmaan ng tao at kung tutulungan niya sila ay parurusahan siya at pauwiin. At ang kanyang mga pangarap na maging isang cool na sundalo ay babagsak.
Kaya't, upang matigil na yon, kailangan nilang harapin ang sitwasyong ito at iligtas ang kaharian mismo at hilingin ang kanilang tulong sa pagliligtas sa hari at pagtigil sa digmaan. Sinabi niya sa kanila na ang sinumang kumokontrol sa hari ay naglagay ng bounty sa kanyang ulo at iyon ang dahilan kung bakit ang buong kaharian ay sumusunod sa kanyang ulo. Nang makaalis na silang lahat, nag-teleport si Alka dito sa loob ng balon ng tubig. At pagkatapos ay lumapit kay Marie at pinuri siya sa pagtupad sa kanyang pangako. Pagkatapos noon, sinabi niya na siya na ang bahala kay Lloyd at dapat nilang tapusin ang kanilang misyon. Ngunit na siya ay bumaba, ngunit binyayaan si Marie ng isa pang sumpa na nagpapasabi sa kanya ng meow sa dulo ng pangungusap isa sa 10 beses. Kaya lang, dumarating ang National Foundation Festival at nagpasya si Alka na ilabas si Lloyd at sinubukang pasayahin siya. Inamin pa nga niya na gusto niya ang chocolate banana niya at hahayaan ko kayong lahat ng maruruming pag-isip sa mga komento kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sa pamamagitan nito, ang kaharian ay biglang inaatake ng ilang halimaw na balang at sinimulan nilang labanan ang mga ito. Sa kabilang banda, nagpasya ang hari na ipahayag ang digmaan kay Jill. At naglalakad si Chrome sa loob ng kastilyo at humiling na muling magpalista sa hukbo. Si Naltvin ay nakatayo sa tabi ng hari at sinabi sa kanya na wala siyang nakikitang problema sa Naltvin. At tatawagan nila siya mamaya, ngunit sinabi ni Chrome na hindi pa niya ito sinasabi sa iba, ngunit nakilala niya talaga ang prinsesa at ilang mga kaibigan nito at mula sa kanilang mga pagsisiyasat. Nalaman nila na ang nasa likod ng digmaang ito ay isang taong may ugali na magsabi ng demasya. Tumingin si Melvin sa kanya at tinanong kung si Garen yon, ngunit sinabi ni Chrome na hindi iyon si Melvin at umamin siya sa kanyang mga krimen. Sinabi niya na naisip niya na ang isang hangal na hari ay mas mahusay bilang isang puppet upang maparusahan nila ang GU Empire para sa kanilang mga krimen sa digmaan. Sa sandaling iyon, si Nariho at Selen ay pumasok sa tabi ni Marie at sinabi na nakakagulat na mabait siya na aminin ang kanyang mga krimen ng ganoon. Sa sandaling iyon, ang hari ay tumalikod at nagsimulang kumikinang na may ilang mga demonyong tatoo sa kanyang mukha. Sinabi niya na sa katotohanan ay siya ang kumokontrol sa mga tao. At nagpadala ng mga kawal na Hudyo sa nayon ni Meltfen noong siya ay bata pa para makapagtaas siya ng higit na puot sa mga tao. Pagkatapos nito, pinasabog niya si Melvin pabalik sa isang pader, at pagkatapos ay ginawa siyang halimaw ng bug at inutusan siyang labanan ang mga nanghihimasok. Pinigilan siya ni Chrome at ng iba pa at hinayaan si Marie na sundan ang tiwaling hari. Sa loob ng silid ng trono, si Marie at ang hari ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa na may mahiwagang kakayahan. Binaril siya ni Marie ng hangin, ngunit hinarangan niya ito sa pamamagitan ng pagbagsak ng kisam sa ibabaw niya. Iniiwasan niya ang mga durog na bato at pagkatapos ay pinalamig ito na humaharang sa pag-atake ng hari. Pagkatapos nito, nag-shoot siya ng fire spell upang kontrahin ang energy beam ng hari at sumabog ito sa yelo at lumilikha ng ambon. Dahil doon, ginamit ito ni Marie para itago ang sarili at tumalon papunta sa hari para gamitin ang nakakadismaya na spell sa kanya at ihiwalay siya sa sumpa, ngunit pinigilan siya ng sumpa, ngunit ipinakita ang mabait na mukha ng kanyang ama at pagkatapos ay itinulak siya pabalik sa lupa. Pagkatapos noon, lumapit siya sa kanya at binali ang kanyang kamay at sinabing katapusan na niya ngayon at siya, ang Panginoong Demonyo, ibababa siya ngayon ni Abaddon at sakupin ang kahariang ito minsan at magpakailanman. Nang marinig na isa siyang demonyong Panginoon, talagang nagalit si Marie. Sinabi niya na dapat ay sinabi niya ito sa kanya noong nakaraan upang hindi niya maranasan ang lahat ng problemang ito. Ang pagiging isang demonyong hari ay nangangahulugan na ang hamak na lola ay lubos na makakatulong sa isang ito at kahit nadalhin si Lloyd ay hindi magiging isang problema. Sa sinabi nito, agad siyang tumakbo pabalik sa pagitan ng kanyang buntot at pinahabol siya sa kanya na umaasang makakasagasa kay Lloyd o Alka. Samantala, tinapos nina Lloyd at Alka ang kanilang mga pest control na trabaho kasama ang mga demonyong balang. At sinabi ni Lloyd na gusto niyang tulungan si Marie, kahit na magalit ito at kung siya ay sobrang mahina. Pinayagan ito ni Alka at tumakbo siya papunta sa kastilyo. On his way, naabutan niya si Alan na nagtatago sa likod ng isang karot sa isang eskinita mula sa mga halimaw ng balang. Binibigyan siya ni Lloyd ng lecture tungkol sa pagiging matatag at kung paanong ang takot ay walang dapat ikahiya. Sa pamamagitan nito, natalo niya ang halimaw na balang tulad ng dati at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kastilyo. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon kay Alan at nagpasya siyang harapin ang mga halimaw at nagsimulang maging kapakipakinabang. Kasabay nito, napagtanto ni Alka na ito ang mga kampo ng Demon Lord, si Abaddon, at pinatulan niya silang lahat sa pamamagitan ng pagpunta sa kanila ni Madara dahil sa pagsira sa date nila ni Lloyd. Sa kabilang banda, nilalabanan ni Chrome si Insectfen at ipinasa sa kanya ang kanyang mga tae sa lupa. Pagkatapos noon, inaway niya si Riho at itinulak siya sa isang pader dahilan para tumapik din siya. Kapag masama ang tingin, nagpasya si Celine na tawagan si Lloyd. Lumapit siya kay Insectfen at sinabihan itong hamunin siya at subukang saktan siya. Sinabi niya na si Lloyd ay isang tunay na bayani, at darating siya bago pa man dumapo ang anumang pag-atake sa kanya, ngunit kahit na hindi.
She would use this chance to get a little bit beat up and have her armor torn para makapagpakitang tao siya sa harap ni Lloyd mamaya pagdating niya. Insectfin jumps forward and attacks her with his claws, but unfortunately for all you perverted weebs in the comment section, hinaharangan ito ng kanyang sinturon at wala kaming natatanggap na fanservice. Pagkatapos nito, patuloy na inaatake siya ni Insectfin, ngunit lahat ng kanyang mga welga ay naharang ng sinturon. Sinabihan ni Riho si Selen na panatilihin siyang abala at pagkatapos ay lumabas upang hanapin si Lloyd. Pero bago siya makatalon ay nasagasaan niya si Lloyd na tumalon sa loob ng palasyo para hanapin si Marie. Tinanong niya ang lahat kung okay lang sila at pagkatapos ay hindi pinapansin si Selen tulad ng lalaking sigma niya. Pagkatapos nito, bumaling siya kay Insectfin at sinabing naiintindihan na niya ngayon ang nangyayari. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya at kung hindi ba siya nahihiyang kumilos ng ganito habang sundalo. Tumalon si Insectfin sa kanya at sinubukang atakihin siya, ngunit sinampal lang siya ni Lloyd at pagkatapos ay hinalikan siya sa sahig. Sinabi niya sa kanya kung paano sa kanyang isip ang isang sundalo ay isang taong nagpoprotekta sa iba at sinasabi sa kanya na isipin ang sandali kung kailan siya mismo ay naging sundalo at sigurado siyang hindi siya naging isa para gawin ang kanyang ginagawa ngayon. Pagkatapos gumamit ng talk no jutsu sa kanya, nagsimulang bumalik si Insectfin sa kanyang anyo bilang tao habang naalala niya ang kanyang ngayon at kung paano niya gusto ang kapayapaan. Muntik na siyang bumalik sa dati, pero sinabi ni Lloyd na hindi siya dapat uminom ng sobra, tapos ngayon ay nakasuot siya ng nakakatuwang costume na insekto at sumasayaw na parang Nang marinig ang mga piping komentong ito, muli siyang nabaliw at nag-transform pabalik sa Insectfin. Inatake niya siya, ngunit naiwasan ito ni Lloyd sa pamamagitan ng pagyuko, at pagkatapos ay na-headbutt lang siya nang hindi sinasadyang napabalik siya sa isang pader. At talunin siya. Pagkatapos nito, tinanong ni Lloyd ang iba tungkol kay Marie, at sinabi nila sa kanya na siya ay nasa loob ng silid ng trono. Nagpasya si Lloyd na pumasok, ngunit lumabas si Marie, at niyakap siya. Sinabi niya sa kanya na natutuwa siyang makita siya doon, ngunit pagkatapos ay dumating ang hari sa likuran niya at tumigil si Lloyd sa pagsasalita. Lumapit siya sa kanya, at sinabihan siyang umalis dahil may mga halimaw sa kastilyo. Nagtataka ang hari kung ano ang ginagawa niya, at naisip ni Lloyd na lasing siya na nakasuot ng king costume na may kaunting berdeng pintura sa mukha. Kasama niyan, nagpasya siyang punasan ang kanyang pangit na mukha gamit ang kanyang panyo, at nauwi sa dischanting ang sumpa na hinayaan ang demonyo na kontrolin ang hari. Ganun lang. Nanumbalik ang kapayapaan sa kaharian at pinapanood ni Lloyd ang lahat habang inaayos ang pinsalang ginawa sa pagdiriwang. Habang nakatayo sa labas, nakasalubong niya ang kanyang kapatid na si Shoma na nagkataong dumaan. Niyakap nila ang isa't isa at pinuri siya ni Shoma sa pagiging malakas at pagkatalo niya sa demonyong Panginoon. Nagtataka si Lloyd kung ano ang sinasabi niya at sakto namang dumating na rin si Alka sa eksena. Sinabi sa kanya ni Lloyd na kausap niya si Shoma, ngunit nawala siya sa eksena tulad ng ginawa ng ama niyong lahat noong bata ka pa. Samantala, si Chrome ay muling sumama sa hukbo at si Melfin ay ipinadala sa isang bukiri ng trigo malapit sa Kunlun kung saan pinarusahan siya ni Alka sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng pag-aani at paghahatid ng isang espesyal na trigo na tumutubo sa buong taon sa mahihirap na nayon. Makalipas ang ilang araw, si Lloyd ay tinatanggap sa akademya ng militar sa rekomendasyon ng isang tao. Ito pala ay si Alan na binigyan ng reward para sa kanyang kontribusyon sa pagpatay ng mga halimaw sa mga kamakailang kaganapan. Para sa kanyang gantimpala, hiniling niya sa kanila na hayaang mag-enroll si Lloyd sa akademya. Bukod doon, sinimulan niyang tawagin si Lloyd na kanyang Panginoon para sa pagtuturo sa kanya ng mga mahahalagang aral. Dumating din si Selen at ang iba pa upang kunin siya para sa kanyang unang araw at napansin ni Alka na ang sinturon ni Selen ay binubuo ng balat ng isang banal na hayop na tinatawag na Vritra. Nagtataka siya kung paano napunta sa kanyang baywang ang isang maalamat na artifact mula sa kanyang nayon, ngunit hindi niya ito masyadong inaalala. Galit si Marie sa kanilang pakikipag-usap sa pintuan tulad ng ilang pamilyang Indian at pagkatapos ay ipinadala silang lahat sa akademya. Dahil bumalik na sa normal ang lahat, nagpasya sina Marie at Shrom na dalhin si Lloyd sa sikat na Holy Sword Village para sa ilang tungkulin sa paglilinis ng basura, habang nililinis ang lugar ng Holy Sword na nakaipit sa bato at sinasabing hindi na matatanggal. Kaswal itong inilabas ni Lloyd sa pag-aakalang isa itong laruang basura. Ganun lang. Ang Holy Sword Village at lahat ng ekonomiya nito ay bumagsak tulad ng Dogecoin, at silang lahat ay bumalik sa lungsod. Makalipas ang ilang araw sa akademya, pumasok si Colin at sinabing mula ngayon ay gagawa sila ng mga praktikal na aralin para sanayin para sa paparating na laban sa pagitan ng paaralan, laban sa Rokujo Sorcery Academy. Ito ay isang taunang kaganapan kung saan ang dalawang paaralan ay nakikipagkumpetensya sa mga magic battle, ngunit ang Terizami Academy ay nasa isang sunod-sunod na pagkatalo sa nakalipas na ilang taon tulad ng kasaysayan ng pagtutugma ng League of Legends nyo. Kasama niyan, lahat sila ay lumabas sa lupa, at ipinaliwanag ni Colin na mayroong 3 uri ng mangkukulam.
Yung mga gumagamit ng chants, yung mga gumagamit ng sigils at lastly yung mga gumagamit ng magic stones and wands. Pinapayagan silang gamitin ang lahat ng ito at magsasanay ng ilang spells sa isang anti-magic dummy. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagsasanay ng simpleng fireball spell para makita kung sino ang sasali sa paparating na laban. At si Lloyd ay nabigo na naman sa pagsusulit dahil sa pagiging masyadong opus, nauwi sa paghahalo ng kanyang mga salita, ngunit sinusunog pa rin ng spell ang buong lugar sa likod ng dummy. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang isang bungkos ng iba pang mga spell, ngunit lahat ng mga ito ay nauuwi sa napakalaking pagkawasak. At para mapanatiling patas ang mga bagay, nabigo nila ang mahirap na tao. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nilang lahat ang kanilang pagsasanay at lumapit si Selene kay Colin, at hiniling sa kanya na turuan ang kanyang healing magic upang magamit niya ito sa mga diskarte sa panliligaw kay Lloyd. Sinabi ni Colin na kakailanganin nila ng isang nasugatan na tao upang makapagsanay, at nagpasya si Selene na sirain ang buhay ni Alan dahil siya ay nagsimple lamang para sa isang lalaki, at hindi siya ito. Bumalik sa bahay ni Marie, sinalubong siya ng dalawang mersenaryong kapatid na babae mula sa Rokujo Academy, sina Mina at Philo. Ipinakita nila sa kanya ang isang larawan ni Riho at humingi sa kanya ng impormasyon tungkol sa kanya. Naging alerto si Marie, ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman ng magkapatid na babae ang matinding presensya ng isang taong napakalakas at naghahanda sa pag-atake sa kanila upang iligtas ang kanilang mga buhay. Tumingin sila sa pinto at tulad ng inaasahan nito ang aming pipi na si Lloyd. Sinipa siya ni Philodrop at pagkatapos ay sinundan siya ng isang sidekik sa kanyang tadyang, ngunit nakatayo pa rin doon si Lloyd na parang gigachat siya. At pagkatapos ay napansin ang isang langaw na lumilipad sa kanya, at naisip na siya ay dapat na sinusubukang makuha ito, humingi ng paumanhin para sa pagdating sa kanyang paraan. Nasaksihan ng baliw na batang ito sa unang pagkakataon. Nagtataka si Mina at Philo kung ano ang kanyang pakikitungo, at si Lloyd ay lumakad at sinira ang negosyo ni Marie sa pagsasabing ang babae sa larawan ay si Riho at pumunta siya sa akademya kasama niya. Pagkatapos noon, lumapit si Philo sa kanya at hiniling na gawin siyang kanyang mag-aaral, ngunit pinaalis silang dalawa ni Marie at sinabihan silang maghanap ng ibang tirahan kapag wala na sila. Nagteleport si Alka at tinanong si Marie tungkol sa pagdadala kay Lloyd sa Holy Sword Village. Sinabi niya sa kanya na ito ay para lamang sa ilang trabaho at tinatawag nila itong isang araw. Kinabukasan, ang mga mag-aaral ay nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay para sa paparating na laban at nagpasya ang Chrome na mag-set up ng premyo para sa mga nanalo. Bumalik sa lugar ng pagsasanay, tinanong ni Riho si Colin kung bakit siya nasasabik tungkol sa laban na ito at sinabi niya na ito ay dahil ang kanyang karibal ay ang punong guro ng Rokujo Academy at gusto niyang bugbugin mismo ang babaeng ahas. Nagtataka si Riho kung sino ang kausap niya, ngunit sakto namang dumating ang babaeng pinag-uusapan at nagpakilalang si Roll. Dati pala siyang kaklase ni Colin at aangat siya sa mga ranggo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa iba at pagpapatalsik sa kanyang kompetisyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga underhanded na pamamaraan, siya ay naging punong guro ng akademya. Tila kilala rin ni Roll si Riho at lumapit sa kanya at ito ay naglagay kay Riho sa masamang kalooban. Pagkatapos nito, napansin ni Lloyd na si Riho ay mukhang malungkot buong araw, at nagpasya siyang humingi ng payo kay Marie. Tinatanong niya ito kung paano pasayahin ang isang babae, at naisip niya na dapat niyang itanong ito para sorpresahin siya dahil bakit hindi. Sinabi niya sa kanya na isama ang babae sa isang petsa, at nagpasya si Lloyd na isama si Riho sa isang petsa sa susunod na araw. Nabigo nito si Marie at mas lalo pang nagsiselo si Selene kaysa sa dati. Habang nakikipag-date, tinanong siya ni Lloyd tungkol sa kanyang nakaraan at kung bakit siya malungkot at ibinunyag niya na lumaki siya sa isang orphanage at palaging mahina ang isang braso niya. Noon, bigger sister niya si Roll at isang araw ay dinala niya ang braso ng Mithril para sa kanya. Akala niya ngayon ay makakatulong na rin siya sa iba pero gusto lang pala ni Roll na gamitin niya ang braso para isuko ang kanyang buhay at bunutin ang banal na espada. Ang brasong ito ay patuloy na sumisipsip ng mahiwagang enerhiya, at siya ay pinagtaksilan ng nag-iisang taong tinitingalan niya noon. Nang marinig ito, hinawakan ni Lloyd ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na magtiwala sa kanya at nandyan siya para sa kanya tuwing kailangan niya ng kaibigan. Maya-maya, lumabas din si Selene sa ilalim ng table nila at umiyak. Sinabi niya kay Riho na magsisikap sila at ipakita sa ahas na babae kung gaano sila kalakas. Kinabukasan, oras na para sa inter-school match demonstration, at para sa mga kalahok, sina Selene at Riho ang napili. Kailangan pa nila ng pangatlong miyembro, kaya ang pinuno ng second year class, si Makona, ay sumabak sa posisyon. Tila nagtatanim siya ng isang uri ng sama ng loob laban kay Lloyd sa ilang kadahilanan, at sinasabi sa kanya na ipapakita niya sa kanya kung gaano siya kahusay kaysa sa kanya. Pagkatapos nito, magsisimula ang laban at siya ay ipinares laban kay Philo. Siya ay naniningil ng hangin at apoy at pagkatapos ay sinisingil siya, ngunit gumamit si Philo ng isang magic item at pinalabas siya ng singsing na may dalang tubig. Matapos makuha ang isang shot sa kanya, si Makona ay talagang nalulumbay at tumakbo palabas ng paaralan.
She then went to Marie and it turns out that she used to visit her before Lloyd came in but Ngunit pagkatapos ay naging abala siya sa pag-rank up sa akademya, kaya hindi na siya madalas pumunta. Hiniling niya sa kanya na gamutin ang kanyang mga sugat at umupo sila upang uminom ng kape tulad ng the good old days, but then Lloyd comes back and walks into the kitchen with Marie as they happily discuss what they will have for dinner. Si Nicona ay tumakbo palabas at umupo sa isang eskinita at umiiyak dahil sa pagkakaroon ng malas. Ngunit pagkatapos ay nakasalubong niya ang isang batang lalaki na dumaraan at sinabi nito sa kanya na papahiram siya sa kanya ng tainga kung siya ay mabigat ang pakiramdam at gusto niyang ilabas ito. This boy turned out to be Shoma and yeah, the plot thickens. Kinabukasan, ang aktual na inter-school match ay magsisimula na sina Selen at Riho ay lumahok mula sa panig ni Azami habang si Mina at si Philo ay pumasok bilang mga kandidatong Rokujo. Upang pagandahin ang mga bagay-bagay, inanunsyo ng Chrome na ang mananalo sa laban ay gagantimpalaan ng Holy Sword at ito ay ikinabigla ni Riho at Roll dahil iyon ang naging buhay nila. Sinabi ni Roll na kung ang banal na espada ang premyo, ay magbibitiw siya bilang punong guro at sasali bilang isang mag-aaral mismo. Para maging patas, nagpa siya si Colin na pasukin din si Lloyd. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang laban at ito ay nakatakdang maging isang serye ng one-on-one na laban sa unang paaralan na makakuha ng 2 panalo ang siyang mananalo sa laban. Una, sina Selen at Philo ay magkaharap at bilang isang martial artist, si Philo ay nanindigan lamang at nag-shoot ng mga random na spell mula sa isang magic stone. Ayon sa mga panuntunan, hindi siya pinapayagang gumamit ng mga pisikal na pag-atake, ngunit ang mga magic spell ay nagpapatunay na sapat din ang lakas. Noong una, nakatayo lang roon si Selen na iniisip na ang kanyang sinturon ay gagawa ng mahika at alagaan ang laban, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ng sinturon na maging kapaki-pakinabang minsan at hinayaan siya sa kanyang makakaya. Si Selene ay nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay at gumamit ng top no jutsu sa sinturon at kalaunan ay napaamo ito. Sa pamamagitan nito, madali niyang na-block ang lahat ng magic spells at tinalian si Phila ng sinturon. Pinisil niya siya ng husto at sinubukang suntukin ni Philo ang kanyang likod, ngunit tinawag ito ng Proctor na isang laban at inanunsyo si Philo bilang panalo dahil ang paggamit ng mga magic item maliban sa wands at magic stones ay labag sa mga patakaran. Susunod, ito ay Mina laban kay Lloyd at ang kanilang labanan ay nagsimula sa Mina na naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagcast siya ng matalinong water spell na gumagawa ng water prison sa paligid ng ulo ni Lloyd. Balak niyang suffocate siya at isuko pero pinipigilan lang ni Lloyd ang kanyang hininga na parang Giga Chad at pasimpleng nakatayo doon na nagtataka kung bakit siya nagpapa-face wash. Lumipas ang 20 minuto at si Lloyd ay nakatayo pa rin doon na parang isda kaya nagpa siya si Mina na baguhin ang kanyang taktika. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mahabang chant para gumamit ng high-class water magic pero sinalungat ito ni Lloyd ng wind spell at ginagawang parang sinisiraan niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-awit ng mali. Sa paglabas ni Mina sa arena, si Lloyd ang pinangalanang panalo at ang kanilang laban ay dumating sa huling labanan sa pagitan ni Roll at Riho. Nagsimula ang kanilang laban sa pagpapaputok nilang dalawa ng maraming bolang apoy sa isa't isa. Ito ay tumatagal ng medyo matagal, ngunit alam ni Roll na mauubusan ng mahika si Riho sa harap niya dahil sa kanyang mithril na braso. Pagkatapos ng kanilang fireworks show, tumalon pabalik si Riho para makalayo, ngunit mabilis na nag-zoom in si Roll at tinanggal ang kanyang mithril na braso. Dahil dito ay bumagsak si Riho sa lupa at sinabi ni Roll na tatapusin niya ang kanilang laban minsan at para sa lahat. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang ngumiti si Riho tulad ng ilang bida sa anim at pumasok para sa isang suntok bago kumonekta. Pumutok ang braso niya at itinulak nito si Roll pabalik sa lupa. Lumalabas, gumamit si Riho ng healing magic para magtanim ng magic stone sa loob ng braso niya para maglunsad ng surprise attack kay Roll. Pagkatapos nito, muli niyang pinagaling ang kanyang gusot na braso at lumapit sa kanya habang binibigkas ang isang high-class water spell. Narinig ang paglakad niya. Para sa kanyang lahat na nanalo, si Roll ay nawalan ng malay at nawalan ng malay, ngunit sinabi ni Riho na peke lang siya dahil wala na siyang magic power. Kaya lang, nanalo sa laban ang kanilang paaralan at ipinadala si Riho sa ospital para magpagaling. Ang banal na espada ay ibinigay kay Lloyd bilang kinatawan ng nanalong paaralan. Kinagabihan, nagkamalay si Roll at nagising sa silid ng infirmary. Tinanong niya ang isa sa kanyang mga kapwa-estudyante tungkol sa kinaroroonan ng banal na espada at sinabi sa kanya ng lalaki na kasama ito ni Lloyd. At nalaman nila na ang naglabas nito sa bato ay isang tinatawag na Witch of the East Side at nakatira siya sa isang nakababatang kapatid na lalaki na super protective niya. Naisip ni Roll na magiging maganda kung kakampi ang bruhang iyon, kaya pinapunta niya si Philo at kidnapin ang sinumang overprotective niya para may blackmail siya sa kanilang panig. Kinuha ni Philo ang liham ng blackmail at pumunta sa bahay ni Marie
at nakita siyang nakayuko sa isang bolang kristal at humihingi ng paumanhin dito. Iniisip niya na dapat ay ito ang pinaka-overprotective niya at palusot pagkatapos niyang umalis at nakawin ito. Pagkatapos nito, iniwan niya ang sulat at nag-ulat pabalik kay Raul. Samantala, umuwi si Lloyd at nakita ang clip na binili niya para kay Marie sa sahig. Bukod pa riyan, tiningnan niya ang sulat at nabasa nito na inagaw nila ang isa na pinakamahalaga sa kanila at gusto nilang nakawin nila ang banal na espada sa anumang paraan at pumunta sa Tor kung gusto nila itong maibalik. Iniisip ni Lloyd na si Marie ay kinidnap at tumakbo patungo sa Tor. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Alan na nandoon para sa pampagaling na cream para sa kanyang almoranas at hinahayaan kaming laktawan ito at dumiretso sa bahagi kung saan pareho silang pumunta sa Tor upang iligtas si Marie. Nang makarating sila doon, napansin ni Philo si Lloyd na tumatakbo palapit sa kanila at siya ay tumalon pababa at hinahamon siya na makipag-away na parang baliw. Ibinigay ni Lloyd ang espada kay Alan at sinabihan siyang panatilihin itong ligtas at pagkatapos ay nagpa siya na harapin si Philo ng buong seryoso. Tumalon sa isang malakas na suntok at isang sipa at sinabi na gusto niyang maging kanyang apprentice ngunit ngayon ay gusto niya itong labanan hanggang kamatayan at nagsimulang tumawa na parang baliw. Tinanggap niya ang hamon nito at sinabing gusto niyang sabihin ito sa kanya kung nasaan si Marie kung mananalo siya. Pumayag naman siya at nagsimula silang magkaharap. Naalala ni Lloyd ang kanyang pagkabata at naalala niya na sa kanyang nayon ay minsang sinampal ng isang batang babae ang kanyang pulso at nabali ang kanyang braso kaya hindi niya kayang labanan si Philo. Lumingalinga siya sa paligid para gawin itong patas na laban para sa kanyang sarili at nagpa siyang hamunin siya sa isang arm wrestling match. Sinasabi niya iyon sa kanyang nayon ang kanyang lolo. Sinabi sa kanya noon ni Pirid na sa kanilang nayon ang lahat ng malubhang away ay nareresolba sa pamamagitan ng pakikipagbuno sa braso at nais niyang igalang ang kaugaliang iyon. Tinanong siya ni Philo tungkol sa pangalan ng kanyang nayon at sinabi niya na ito ay Kunlun. Nang marinig niya ito ay natuwa siya at tinanggap ang mga kondisyon nito. Nagsisimula ang kanilang arm wrestling match tulad ng sa pagitan ni Tsunade at ng Raikaji dahil pareho silang magkatugma. Ang crate sa ilalim ng kanilang mga braso ay humiwalay at tumalon sila sa hangin upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Nakuha ni Philo ang pang-ibabaw at sinimulang itulak ang braso ni Lloyd pababa, ngunit pagkatapos ay gumamit siya ng wind spell. At inilunsad silang dalawa sa lupa at nauwi sa pagkapanalo sa arm wrestling match sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay pababa. Dahil doon, natapos ang kanilang labanan at tinanggap ni Philo ang pagkatalo. Ngunit pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na hayaan siyang magkaroon ng kanyang mga anak at sinabi na kung siya ay talagang mula sa Kunlun kung gayon siya ay ang tamang kapareha para sa kanya dahil siya ay naghahanap ng isang malakas na lalaki. Samantala, si Alan ay tumatakbo palayo gamit ang espada at hinahabol ng estudyanteng nagsumbong kay Raul. Ayaw niyang bitawan ng espada dahil ipinagkatiwala ito ni Lloyd sa kanya at buti na lang. Dumating si Nina sa eksena at ibinaba ang lalaki at sinabing nandyan siya para ipagpaliban ang mga plano ni Raul dahil ininsulto niya ang kanyang kapatid at ginamit siya bilang kasangkapan. Nang maglaon, nagkita sila ni Lloyd at Philo at ipinaliwanag niya ang sitwasyon tungkol kay Marie at inihayag din na hindi niya siya kinidnap. Kasabay nito, si Rahel ay nakatingin sa kanila mula sa malayo at nagsimula siyang gumulong sa harap ng kristal na tinatawag silang lahat ng mga walang kwentang tanga. Noon lang, nag-teleport si Alka at tinanong siya kung nasaan si Lloyd at kapag nabigo siyang sabihin sa kanya ang gusto niyang marinig at tinawag siyang Pipsqueak. Hinipan siya ni Alka palabas ng Tor gamit ang isang malakas na magic blast at hinayaan siyang mahulog sa ilog kasama ang kanyang malutong na sunog na E. Tumingin si Alan sa kanya at nagpa siyang tumalon at iligtas siya bilang isang matuwid na sundalo. Kinaumagahan, ginawa niya ang balita sa front page bilang isang modelong sundalo at dinala si Raul sa ospital kung saan tinutuluyan ni Riho. Iniisip niya ang kanyang pagkabata at kung paano niya gustong tulungan ang orphanage na lumago at pasayahin si Riho at iniisip kung saan siya nagkamali. Samantala, nakita namin ang isang lalaking maputi ang buhok na naghahabol sa kanya ng isang memory-altering spell sa kanya at sa kalaunan siya ay lumabas na isang taong gustong maghiganti kay Alka. Makalipas ang ilang araw, sa isang kagubatan malapit sa kaharian nagsimulang makoma ang mga tao sa hindi malamang dahilan. Wala pang namatay ngunit ang mga sintomas ay katulad ng sa isang pag-atake sa paggamot. Sa layuning yon, ang kaharian ay nagpadala ng iba't ibang mga adventurer at tauhan ng militar upang siyasatin ang dahilan at ayusin ito. Kabilang sa kanila, sina Mina at Philo ay ipinadala din upang suriin ang kagubatan at mula sa kanilang inspeksyon ay iniisip nila na ito rin ay ang paggawa ng ilang mga treat. Samantala, pabalik sa akademya, malapit na ang mahabang bakasyon. Bago ang kanilang huling araw, kinausap ni Riho si Lloyd at tinanong siya kung libre siya sa katapusan ng linggo at gusto niyang lumabas kasama niya. Sumabak din si Selene na may kaunting depresyon at galit at ibinunyag na nasira ang kanyang planong mag-beach kasama si Lloyd dahil ipinatawag siya ng kanyang pamilya sa mansyon. Sumunod na pumasok si Alan at nagsimulang maging attention seeker
Habang humihingi siya ng paumanhin kay Lloyd dahil hindi siya nakasama bilang apprentice niya dahil may nag-propose sa kanya at kailangan niyang makipagkita sa pamilya tuwing weekend. Kahit na baliwala lang silang lahat sa kanya at umalis. Pagkatapos ng mga klase, naglakad si Lloyd pauwi at nadatnan niya sina Marie at Alka na nag-aaway kung sino ang mag-enjoy ng ilang oras kasama si Lloyd, ngunit siya. Dinudurog ang kanilang mga ideya sa pagsasabing kumuha siya ng pansamantalang live-in na full-time na trabaho para sa katapusan ng linggo sa isang hotel na inirekomenda ng Trom sa kanya. Gusto niyang matuto sa kanyang karanasan at kung sasama sila sa kanya, ay hindi siya matututo ng mag-isa kaya naman gusto niyang pumuntang mag-isa. Nang marinig ito, pareho silang nagsimulang umiyak at iniwan sila ni Lloyd at pumunta sa kanyang trabaho na parang isang sigma na lalaki. Sa hotel, ipinakilala ni Lloyd ang kanyang sarili sa may-ari ng hotel na si Koba, na dating pinuno ng Royal Guard. Agad na naramdaman ni Koba ang tunay na lakas ni Lloyd tulad ng ginawa ni Trom at nahulog sa kanyang puwitan dahil sa pagkabigla. Sinabi sa kanya ni Koba ang tungkol sa mga taong nakoma sa kagubatan malapit sa kanyang hotel, at sinabing ito ay napakasama para sa negosyo. Gusto niyang maresolba ang usapin sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay dadalhin siya sa swimming pool para ipakilala siya sa kanyang senior na kasamahan, si Kikyo. Iniwan niya si Lloyd sa kanya, at sinabihan itong gabayan siya ng maayos at siya pala ay isang bully, at ginagawang mag-isa si Lloyd na linisin ang buong pool area. Ngunit si Lloyd bilang Lloyd, nililinis niya ang buong lugar bago niya matapos ang kanyang lecture at bumalik din si Koba upang makita kung ano ang kanilang ginagawa at nagulat at ang mabisa at mahusay na paglilinis Pagkatapos ni Lloyd. ay dinadala niya siya para sa kanyang susunod na gawain bilang isang bellboy. He tells him that a major client who is supposed to come tomorrow decided to arrive early and he is somewhat hard to talk to, so he wants Lloyd to practice his smile. At batiin siya ng maayos. Ang kliyente pala ay si Lord Threonin, at siya ay katulad ng tatay ko na nangungulit sa bawat maliit na bagay mula sa isang taong nagbuhos ng inumin para sa kanya hanggang sa isang taong bumabati sa kanya ng maayos. At hindi kailanman pinahahalagahan ito. Habang nakatingin sa labas, tinawagan niya si Lloyd at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa kagubatan ng Cypress sa labas, at sinabi ni Lloyd na habang mukhang maganda ay pakiramdam niya ay sayang ito. Ang mga ito ay itinanim ng maayos sa mga regular na pagitan at pinuputol, ngunit bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap, namangha ang Panginoon sa katotohanang alam ng bellboy ang tungkol sa pruning at sinabi ni Lloyd na sinabi sa kanya ng mga magtutroso sa bahay ang tungkol dito. Nang marinig ito, sinabi ng Panginoon na bago sila nakakuha ng pangalan sa pamamagitan ng mga labanan, dati silang pamilya ng mga Forrester. Nagtama sila at nagustuhan ng Panginoon si Lloyd at binibigyan siya ng thumbs up ni Koba para sa kanyang magandang trabaho. Ibinunyag din ng Panginoon na mayroon siyang isang batang lalaki na kasing edad ni Lloyd na nag-aaral sa Azami Academy, at kung paano niya nais na maging matalino siya tulad ni Mamayang Lloyd. gabi, Nalaman namin na si Kikyo ay talagang isa sa mga empleyado ng Panginoon at siya ay nagtatrabaho sa hotel upang imbestigahan ang mga kaso ng koma. Pinaghihinalaan nila ang Koba ng breeding traits sa kagubatan, at dahil malapit na itong ipahayag bilang pambansang kayamanan, ang pagsisiyasat dito ay magiging lubhang mahirap. Sa layuning iyon, nais niyang mahanap ang dahilan sa lalong madaling panahon at maiwasan itong maging isang kalamidad sa buong bansa. Sinabi niya na mayroon siyang ilang balita tungkol sa isang taong nagnanakaw ng isang punong demonyo mula sa isang laboratorio ng pananaliksik na dinala doon ng isang mangangalakal. Posibleng may nagtanim sa isang tao para mag-breed at makontrol ang mga trait, at ang ilan sa mga sintomas ay kinabibilangan ng mga pinahusay na pisikal na kakayahan. Tinanong niya si Kikyo kung may kakilala siyang ganoon at agad niyang naisip si Lloyd at sinabing oo. Binigyan siya ni Koba ng kaunting lamat at sinabihan siyang kainin o inumin ang suspect at itataboy nito ang punla sa kanilang katawan at ibunyag ang tunay na salarin. Kinaumagahan, tinitingnan ni Kikyo si Lloyd na naghihiwa ng gulay na parang pro-fruit ninja player. Kinukumpirma niya na siya ay opus at binibigyan siya ng crack na hinaluan ng ilang tsaa. Pero bago pa lang mainom ni Lloyd, pumasok si Koba at pinagalitan siya dahil sa pagpapabaya sa oras ng trabaho at sinabihan si Lloyd na magpahinga ng ilang oras dahil siya ay nagtatrabaho ng husto. Pagkatapos ay kinuha niya ang tsaa at ininom ito mismo at agad itong iniluwa sa pag-iisip kung anong uri ng karen ang gumawa noon. Nang tingnan niyon, tumalon si Kikyo sa bintana at naisip na sinadya ito ni Koba upang pigilan ang kanyang sikreto na lumabas at sinabing mahuhuli siya nito nang walang kabuluhan sa susunod na pagkakataon. Sa paglaon, nalaman namin na nag-enjoy si Riho sa kanyang bakasyon sa parehong hotel at tinawag niya ang serbisyo para sa full body massage. Si Hermatius pala ay si Lloyd at nagsimula siyang magpanik at tumanggi na hayaan itong magtrabaho sa kanya. Samantala, nakita namin na nagpa siya ang ama ni Selen na dalhin siya sa parehong hotel upang gumugol ng ilang oras sa mag-ama.
Pumunta sila sa hotel at ibinunyag niya na inayos niya na may makilala din siya at ito ay isang political marriage arrangement. At ang kapuspalad na batang lalaki ay walang iba kundi ang pawisang asno na anak ng Panginoon, si Alan. Sinabi ni Selene na mas gugustuhin niyang patayin siya bago niya masira ang kasaysayan ng kanyang proposal sa mukha nito at planong atakihin siya gamit ang kanyang sinturon sa sandaling pumasok siya. Nagtataka siya kung nasaan ang mga firebomb na inutusan niyang palihim na sunugin ang hotel. Plano sana niyang tumakas matapos itong sunugin para makipagkita kay Lloyd para sa kanyang bakasyon, ngunit bumukas ang pinto. And she jumps at the guy, but to her surprise, it's Lloyd and she run away with him. Sa bodega, sumama rin si Riho sa kanila at ibinunyag na nadulas si Alan sa pool. At nawalan ng malay kaya hiniling si Lloyd na punan siya bilang anak ng Panginoon. Kaya, para punan siya, gumaganap si Riho bilang empleyado ng hotel. At iyon ang sitwasyon. Sinabi ni Lloyd na bilang isang empleyado, gusto niyang malaman kung ano man ang nangyayari sa hotel. At nagpa siya ang mga batang babae na tulungan din siya. Nagdesisyon sila na si Riho ay tumingin mula sa loob bilang isang empleyado, habang sina Selene at Lloyd ay titingnan mula sa labas bilang mga bisita sa ilalim ng dahilan ng isang arranged marriage Pagkatapos meeting. noon, lumabas silang dalawa at umarteng parang nagde-date sila pero hinila sila ni Riho sa isang tabi at pinagalitan dahil sa hindi nila ginagawa ng maayos. Noon lang, nakita nila ang isang binata na nakasakay patungo sa kanila na may dalang kariton at ito pala ay si Shoma. Gumagawa siya ng express delivery ng ilang sweet firebombs at naalala ni Selene na baka siya ang may kasalanan dito. Lumapit si Lloyd sa kanya at ipinakilala siya sa iba bilang isang taong nakatira sa kanyang nayon at parang isang kuya sa kanya. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang mga bomba at bumalik dahil marami pa siyang gagawin. Samantala, pinaghihinalaan ni Koba ang Panginoon bilang nasa likod ng mga kasong ito ng koma at ito ay naging isang three-way na laro ng hinala kung saan pinaghihinalaan ni Koba ang Panginoon. Pinaghihinalaan ng Panginoon si Koba at kapwa sila pinaghihinalaan ng ama ni Selene. Sa labas, ipinagpatuloy ni Lloyd at Selene ang kanilang pagpapanggap na petsa sa isang lawa kung saan sinabi sa kanya ni Selene kung paano niya ito nailigtas, and how she was looked down upon due to the belt around her head, and how Lloyd helped her, and she loves him for his good nature. Sinabi ni Lloyd na wala siya at nakarating na siya sa ngayon, salamat sa kanya at sa kanyang mga kaibigan at salamat sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang lawa at ibabad ang kanilang mga paa. Pinagmamasdan sila ni Kikyo mula sa malayo at nagpa siya na ilapat ang bitak sa katawan ni Lloyd bilang isang oil massage kapag hindi nakatingin si Selene. Gayunpaman, bago niya mailapat ang crack sa kanyang plot, dumating si Selene sa eksena at sinimulan siyang labanan dahil sa paghipo sa kanyang Lloyd. Nag-away silang dalawa saglit ngunit pagkatapos ay nakataka si Kikyo at sinabi ni Lloyd na gusto niyang tanggalin ang langis sa kanyang katawan bago muling isuot ang kanyang uniforme. Nagpa siya silang pumunta sa mga hot spring para maligo at habang nandoon, nasagasaan nila si Riho, Marie, Alka, Nina at Philo. Nandito na yata ang buong barkada at alam nating lahat na salamat sa pheromones ni Lloyd na Riz. Habang naliligo sila, pinapasok ni Philo si Alka sa kakahuyan para tingnan ang Excalibur ni Lloyd. At sinundan siya ni Lloyd dahil good boy siya ni Lola. Samantala, binabantayan sila ni Kikyo mula sa kakahuyan at bahagyan niyang iniiwasan si Alka sa pagbagsak sa mga puno. Pagbaba niya, ang sekretarya ni Koba ay lumabas mula sa kakahuyan at ipinahayag ang kanyang sarili bilang host ng demonyong Lord Seedling. Nag-transform siya sa isang train at sinisipsip ang kanyang magic power gamit ang kanyang mga ugat. Iniisip ni Kikyo kung siya ba ang tunay na katotohanan sa kung ano ang nangyari sa pagiging malakas ni Lloyd at kung bakit siya nag-aksaya ng maraming oras sa paghabol sa kanya. Ngunit pagkatapos ay dumating si Lloyd sa eksena at nagtanong kung sinusubukan ng sekretarya na makuha ang puso ni Kikyo sa pamamagitan ng pagganap sa harap niya sa isang treat costume. Pareho silang nagtataka kung sino ang nanakit sa batang ito para maging ganito siya, ngunit pagkatapos ay ang sekretarya ay tumawag ng maraming mga normal na pagkain at si Lloyd ay naging abala sa paglilinis ng mga ito. Pansamantala, ang sekretarya ay nag-transform sa isang mega trend gamit ang punla ng Demon Lord at nagsimulang magmartsa patungo sa hotel upang makuha ang nutrisyon na kailangan niya upang lumikha ng isang hukbo ng trend upang sakupin ang mundo. Ang ama ni Selene, si Koba at ang Panginoon ay nagkakaroon ng pagpupulong tungkol sa insidente ng Trance at Coma. At sa sandaling iyon ang Mega Trent ay bumagsak sa pader, at ipinakita ang kanyang sarili na siya ang tunay na salay. Sinabi ng sekretarya na ginamit niya ang pangalan ng Panginoon upang bilhin ang punla ng Panginoong demonyo mula sa ama ni Selim, at pagkatapos ay ginamit ito upang sirain ang reputasyon at negosyo ni Koba. Lahat sila ay nakatingin sa kanyang maliit na kahoy habang siya ay nagpasya na salakayin ang Panginoon, ngunit ang aming gang ay dumating sa eksena, pinoprotektahan ang lahat. Nakikipag-away sila sa puno at binaril siya ng ilang mga spell ng apoy, ngunit lumalabas na ito ay immune sa magic. Pinalayas siya ni Philo sa gusali at si Celine ay nagpatuloy sa opensiba gamit ang kanyang sinturon.
Ngunit sa kanilang pag-aaway, isang piraso ng kisam ang bumagsak sa kanya at itinulak siya ng kanyang ama. At natigil sa ilalim ng kanyang sarili. Sina Philo at Mina ang lumaban mula roon habang ginising ni Riho si Alan at dinala ang mga bombang apoy sa lokasyon. At sinimulan nilang bombahin ang katas mula sa mega trip. Gumamit sina Mina at Riho ng mga spelling ng uri ng tubig at yelo at pinalamig siya, ngunit malayo pa ang pagtatapos ng labanan. Habang buo pa rin ang core nito, naglulunsad ang trend ng mga underground na pag-atake gamit ang mga ugat nito at pinabagsak nito ang isa pang piraso ng kisam sa ibabaw ni Celine habang sinusubukan niyang ilabas ang kanyang ama. Sinasabi niya sa kanya kung gaano niya kamahal si Lloyd at kung paanong ayaw niyang magpakasal ng ganoon. Sa sandaling yon, dumating ang Wizard Boy sa eksena at iniligtas silang dalawa. Sinabi sa kanya ni Marie na kailangan nila ang kanyang tulong upang tapusin ang halimaw at sinabi na kailangan niyang sirain ang kaibuturan ng Panginoon ng demonyo upang talunin siya. Pinasalamatan siya ni Lloyd sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumakas at tumalon siya sa punong halimaw at dinurog ang kaibuturan nito gamit ang kanyang mga kamay. Samantala, si Alka ay natigil sa lupa at nakilala si Shoma. Katrabaho pala niya ang lalaking gustong maghiganti kay Alka at sinabi niya sa kanya na dahil lumabas na ang banal na espada. Marami pa siyang magagawa ngayon. Maya-maya, bumalik siya at nakipagkita sa iba pang barkada. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ayusin ang gusali at pagalingin ang mga nasugatan at binabago din ang mga alaala ng lahat na hindi naman talaga mahalaga sa plot. Para gantimpalaan siya, binigyan siya ni Lloyd ng isang espesyal na masahe gamit ang isang pamamaraan na natutunan niya mula sa kanyang senior, si Kikiyo, at nauwi sa pagsupil sa kanya sa lupa. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Shoma kay Mikona at dinala siya sa matanda sa isang simbahan. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang hitsura niya sa kanya at sinabi niya na siya ay mukhang isang pari. Sinabi niya na hindi siya tama, ngunit hindi rin ganap na mali, at pagkatapos ay tinanong si Shoma kung bakit siya dinala dito. Sinabi niya na nawala ang kanyang mahal sa isa sa iba at gusto niyang patayin sila. Nang marinig ito, sinabihan siya ng lalaki na bigyan siya ng mga gamot at ibinigay ni Shoma ang 2 gamot sa kanya upang ipagpatuloy ang kapangyarihan ng demonyong si Lord Abaddon. At ang treat na Panginoon ng demonyo. Hiniling nila sa kanya na uminom ng isa kung gusto niya ng mas maraming kapangyarihan at siya ay naglobo sa parehong mga bote at nagsimulang mag-transform sa isang puno ng bug na hybrid ng tao na umaapaw sa mga kapangyarihan ng demonyo. Pagkatapos nito, lumipad siya sa isang piitan at naghahanda upang labanan si Lloyd. Sa kabilang banda, ang mga estudyante sa akademya ay tinawag sa harap ng hari para sa kanilang susunod na misyon na talunin ang isang napakalaking ahas. Sa loob ng kalapit na piitan, para ipakita ang kanilang kakayahan at potensyal sa mga sibilyan, napili ang buong gang na lumahok sa misyong ito kasama si Colin bilang kanilang instruktor. Lumalabas din na ang hari ay naging isang cool na hippie na gustong ibalik ang kanyang reputasyon pagkatapos ng huling insidente. Bumalik sa lungsod, ang matandang lalaki at Shoma ay nag-uusap sa isa't isa habang umiinom ng kape at nagpasya silang pumunta sa piitan upang makilala ang ahas dahil ito ang kanilang matandang kakilala. Dumating si Alka sa kanilang mesa, ngunit na-miss sila ng ilang hakbang at nagtataka kung saan maaaring bumalik ang matandang si Sue. Tinakbo niya si Marie at tinanong siya kung may malapit na piitan at pagkatapos ay dinala siya sa langit para magamit niya ang kanyang Google Maps. Sa kalaunan ay tumalon siya at sinimulang basagin ang mga pader at dumiretso sa silid ng boss. Samantala, si Lloyd at ang iba ay naglalakad sa loob ng piitan at nagtitinda at si Philo ay kinaladkad si Riho sa isang tabi at tinanong kung talagang mahal niya si Lloyd o hindi. Habang nag-uusap sila ng mga babae, naglakad si Lloyd para hanapin ang malaking ahas. Matapos itapon ni Alka sa loob ng piitan, si Marie ay lumakad pasulong at tumakbo sa Makona. Napansin niya na siya ay infested ng isang napakalaking treat at nagtataka kung paano siya ililigtas, ngunit pagkatapos ay nagising si Mikona at sinabi sa kanya na ang kanyang mahal sa buhay ay ninakaw mula sa kanya ni Lloyd. Nagsimulang magtaka si Marie kung kailan naging bakla ang kanyang inosenteng anak, ngunit pagkatapos ay iginapos siya ni Mikona ng ilang ugat at sinabihan siyang sumigaw sa kasiyahan upang maakit si Lloyd. Bago ka magsimulang magkomento ang lahat ng maruruming tao tungkol sa mga cute na anime girls at malagamay na ugat, dumating si Lloyd sa eksena at sinabihan si Mikona na palayain si Marie. Lumipad siya at pagkatapos ay inilunsad ang sarili kay Lloyd para sa isang pag-atake ng kuko. Pero sinuntok siya ni Lloyd at tinulak siya pabalik. Pagkatapos ay gumamit siya ng air trend powers para atakihin siya ng napakalaking ugat, ngunit iniiwasan ni Lloyd ang lahat na parabang mayroon siyang ultra instinct. At pagkatapos ay ibinalik sa kanya ang isang piraso nito. Nagpasya sila Kona na gawin ang lahat at ginamit ang Godspeed upang itulak siya pabalik at pagkatapos ay hinawakan siya sa kanyang ulo at kinalagad siya sa dingding ng piitan. Hinawakan ni Lloyd ang kanyang kamay at itinapon siya pabalik na parang surot at sinabi na ito ay normal sa kanyang nayon at sinabi sa kanya na siya ay mula sa Iniisip kondon. ni Mikona na kinukutya niya siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa isang nayon mula sa mga engkanto at muling inatake siya ng ilang mga ugat.
Sa sandaling yon, ang iba pang mga batang babae ay dumating sa eksena at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanila ni Lloyd na ito ay si Mekona at tatalunin niya ito, ang malaking ahas, at patunayan na maaari rin siyang maging isang mahusay na sundalo. Gumagawa siya ng isang pag-atake upang protektahan ang iba at nasugatan ang kanyang sarili, ngunit itinulak niya ito sa kabila nito at nilalabanan siya ng magkahawak kamay. Itinulak siya ni Mekona sa lupa at sinabing tatapusin na niya siya at pagkatapos ay aatakehin siya ng parang drill na ugat. Ngunit sa kanyang pagtataka, hinawakan ito ni Lloyd at pagkatapos ay ginamit upang kainin si Mekona sa labas ng piitan at sa kalangitan tulad ng Team Rocket. Nang wala na siya, lumabas ang napakalaking ahas at ipinakita ang sarili na siya ang tagapag-alaga na hayop ng nayon ng Kunlun at sinabi niya na si Lloyd ay lumaki ng husto. Ang pangalan nito ay Vritra, ang parehong hayop kung saan binubuo ang sinturon ni Skinselen. Tinanong ni Lloyd kung kilala niya ito at sinabi ni Vritra na noong huli silang magkita ay napakabata pa ni Lloyd at pumunta siya rito dahil sa ginawa sa kanya ng hamak na lola. Ginamit niya ang Excalibur para putulin ang ilang balat nito at gumawa ng apron dito. Kaya lang, pumasok si Sue at tinanong si Lloyd kung ano ang hitsura niya sa kanya at sinabi ni Lloyd na mukha siyang masamang tao. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto niyang maging isang bayani at isang tagapagligtas na nagpoprotekta sa iba at nagsisikap na mag-alok sa kanya ng isang bagay. Ngunit bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap, lumabas si Alka mula sa lupa at sinabi na sa wakas ay natagpuan niya siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at napansin ang malaking ahas at kinausap siya, ngunit ginamit ni Sue ang pagkakataong ito, tumalon sa likod ni Vritra. At sinabing papatayin niya ito at kasama nito ay masisira ang hadlang sa paligid ng Kunlun at mawawala rin ang lahat ng kapangyarihan ni Alka. Sinisira niya ang kaibuturan ni Vritra at tumalon si Alka para sipain siya, ngunit huli na ang lahat. Ngunit sa pagtataka ng lahat, siya ay opus pa rin gaya ng dati. Si Vritra pala ang pumalit sa sinturo ni Selene at naalala ni Alka na habang nagtatrabaho isang araw. Hindi niya sinasadyang napunit ang isang piraso ng apron at pagkatapos ay ibinenta ito sa mura sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang sinumpaang bagay. Sinabi ni Sue na hindi mahalaga at ngayon ay pupunta siya upang i-unseal si Kunlun at ibunyag ang huling piitan at pagkatapos ay mag-teleport palayo. Pagkatapos nito, nagsimulang gumuho ang piitan at pumasok si Alan upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nag-teleport si Alka at kalaunan ay nakalabas silang lahat ng buhay at nakuha ni Alan ang kredito sa pagkatalo sa ahas at pagbagsak ng piitan. Sa pamamagitan nito ay iniharap siya sa harap ng hari at binigyan ng parangal na kanyang pinili, ngunit tumanggi siyang kunin dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang hari at ang iba pang mga estudyante ay nag-iisip na siya ay nagpapakumbaba at nagsimulang humanga sa kanya. Ang hari ay iginawad sa kanya ng pamagat ng Dragon Slayer dahil ito ay pakinggan. At bakit hindi? Kinabukasan, nag-teleport si Alka at sinabihan si Lloyd at ang iba pa na dadalhin niya sila sa Kunlun saglit. At e-teleport sila palayo. Kinabukasan, nakatanggap ang hari ng liham mula sa Zhou Empire upang humiling ng isang mapagkaibigang kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa upang patunayan na ang kanilang relasyon ay naibalik. Nagpa siya ang hari na ipadala ang kanyang pinaka-opus na bayani sa bansa, si Sir Dragon Slayer Alan. Sinina ang inatasang sanayin siya at siguraduhin hindi siya tatakas. At ang iba sa grupo ay naglalakad papuntang Kunlun kasama si Lola Alka. Sinabi niya na gusto sana niyang i-teleport silang lahat, ngunit hindi pa nababalik ang kanyang kapangyarihan, kaya kailangan nilang maglakbay sa mas mahabang ruta. Sumama rin sa kanila sina Trom at Colin upang makilala si Meltfen na nagtatrabaho sa mga bukid ng nayon. Hindi nagtagal, dumating sila malapit sa isang mahiwagang gate at tinawag ni Alka ang gatekeeper, si Professor Yog. Si Yog ay isang dwarven royalty na mahilig magsaliksik ng mga bagay-bagay. Siya rin ang nagbigay ng ideya kay Alka na gumawa ng apron sa balat ni Vritra para iregalo kay Lloyd. Siya ay lumiliko na halos kasing unhing bilang Alka sa kanyang sarili, ngunit bago niya ibunyag ang lahat ng kanyang mga sikreto, itinulak niya ang mga ito sa gate at hinahayaan silang makapasok sa lihim sa kabilang na nayon. panig. Napansin nilang lahat na ang nayon ay mukhang medyo simple at sinasabi na naisip nila na magkaroon ng mga bahay na ginto at mga kalsada na gawa sa rune. Pero sabi ni Lloyd na normal village lang, pero bago sila mag-move on sinabihan sila ni Marie na idilat ang mga mata nila kasi this village is anything but normal, and then asking Trom, Colin at Riho kung may napansin sila. Lahat sila ay mukhang nabigla at na-stress at sinasabi na ang lugar na ito ay masamang balita at nararamdaman nila ang mga mapanganib na antas ng kapangyarihan mula sa lahat sa paligid nila. Pagkatapos nito, tumingin-tingin sila sa paligid at napansin nila ang isang karaniwang pamilya na lumalabas sa pamimili at ang mga bata at matatanda ay maaaring tumalon sa mga gusali. At nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng pagsusulat ng mensahe sa isang papel at itinatapon ito ng libu-libong milya ang layo sa taong gusto nilang padalhan nito. Saka kapag nagmamadali sila, inilunsad nila ang kanilang sarili gamit ang isang magic cannon at napakataas ng kanilang defense stat na ang pagbagsak sa isang bundok ay hindi malaking bagay.
Hindi nagtagal, nakilala ng mga taga na yon si Lloyd at tinanggap siya pabalik at sa malayo. Nakikita namin ang kanyang lolo, si Piwarit Whitey, na naglalakad na may kasamang napakalaking killer prayon sa kanyang likod. Kilala siya ni Philo bilang ang maalamat na Reyes de Obrelord at siya ang taong lumikha ng estilo ng martial arts na ginagawa niya. Ipinakilala siya ni Lloyd at ibinunyag ng matanda na ang estilo ng martial arts ay talagang ang morning health at fitness routine na ginagawa niya at ng mga taga na yon araw-araw upang manatiling Nalaman flexi. na ang Kanyang martial arts style ay isang aerobics exercise routine lamang. Ang mundo ni Philo ay gumuho at nawalan siya ng malay. Gayunpaman, ipinangako ng matanda na muling ituro sa kanya ang estilo at ito ay nagpapasaya sa kanya. Nag-alok si Riho na kunin ang kanyang bagahe, at pagkatapos ay lumakad sila sa mansyon ni Alka, at nakita namin si Riho na pagod sa pagdadala ng napakalaking isda. Tinanong siya ni Colin at Trom tungkol kay Meltfen at pinabalik niya sila sa field, at sa wakas ay nakilala nila ang dati nilang kaibigan sa love interest ni Colin. Lalo lang uminit si Melvin sa lahat ng gawaing pagsasaka na ginawa niya dito sa lahat ng oras na ito, ngunit napakainit pala nito na naka-loincloth lang siya at wala nang iba. Umupo silang lahat at pinag-uusapan ang pagbabalik niya sa kaharian, at sinabi niya na kahit na minamanipula siya, malaki ang papel niya sa kudeta at nagpasya na. Masaya siyang naninirahan sa nayong ito at nag-aalaga ng mga pananim. Lahat ng kanyang hilig sa militar ay ginawang agrikultura. At handa siyang ialay ang kanyang buhay sa mga bukid. Nagtataka si Colin kung paano niya nahulog ang tangang ito, ngunit pagkatapos ay tumingin sa kanyang 6 na pakete at sinabing Samantala, nakilala ni Selen ang mga matatanda sa bahay ni Lloyd kasama ang ilang mga bata at binigay niya sa kanila ang ilang mga form ng kasal para pirmahan para maging opisyal ang kasal nila. Pero ni bago pa Lloyd, sila makagawa ng anuman, naririnig nilang lahat ang tunog ng isang napakalaking bagay na naglalakad sa labas ng bahay, at sinabi ni Alka na dapat ay matagal na niya itong inalagaan. Lumabas si Riho upang makita kung ano ang iniisip nito na maaari siyang kumita mula dito, ngunit ito ay naging isang malaking asno na pulang dragon. Nagsimula siyang tumakas na parang manok, ngunit pagkatapos ay lumabas ang mga bata na may dalang mga papel na eroplano na ginawa nila mula sa mga form ng kasal at binaril ang dragon kasama tumakas ang nila. dragon tulad ng butiki niya at naging depressed si Riho at Selen sa sitwasyong ito. Mamayang gabi, ang mga matatanda ay hinahagi silang lahat ng isang piging at sila ay nagsasaya dito ng sama-sama. Sinabi ni Philo na marami siyang natutunan mula sa matandang master. Ngunit humihingi ng paumanhin si Period sa kanya, at sinabing maaari lang niyang ituro sa kanya ang pinakapangunahing mga pangunahing kaalaman, at tuturuan pa niya ito sa susunod. Nang marinig ito, nagsimulang umalis muli ang kaluluwa ni Philo sa kanyang katawan, habang napagtanto niya na ang lahat ng matinding pagsasanay na iyon ay ang pinakapangunahing mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos nito, sinimulan nila ang kanilang kapistahan at sinabi kung gaano kasarap ang lahat ng pagkain. Nagkomento si Melvin na nahuli niya mismo ang lahat ng mga sangkap at kung paano ginawa ang lahat ng mga pagkain mula sa mga sariwang halimaw. Pagkatapos nilang kumain, tumulong si Riho sa paglilinis at sinabi ni Yug na malayo ang mararating niya para sa ugali na ito kahit na ginagawa niya ito para sa pera. Pagkatapos nito, tinanong ng mga matatanda si Lloyd tungkol sa kanyang kasintahan at kung alin ito, ngunit sabi ni Lloyd na lahat sila ay kaklase niya lamang mula sa akademya. Pagkatapos ay iminumungkahi nila sina Riho at Philo para sa kanilang magagandang galaw at pagtulong sa kalikasan. At ito ay talagang nagsiselos kay Selen sa hindi pagkamit ng anumang puntos. Iminumungkahi ni Yug sa kanya na subukan ang isang pagbabago kay Vritra, at marahil sa pagkakataong ito ay maaari siyang maging isang bagay na mas gwapo sa halip na maging isang ahas. Ngunit ang kanyang pagguhit ng isang bagay na gwapo ay lumalabas na masyadong kakilakilabot. Pagkatapos nito, lahat sila ay humiga at tumawag ito ng isang araw habang si Melvin ay humingi ng tawad kay Marie dahil sa lahat ng gulo sa kanya at sa kanyang ama. Pinatawad siya nito at tinanong siya tungkol sa lalaking nagmamanipula sa kanya at sinabi niya na hindi niya matukoy ang kanyang mga katangian, ngunit tinanong siya ng lalaking iyon kung ano ang hitsura niya sa kanya. Napagtanto ni Uri na alam na niya ang kasabihang ito mula pa noon at dapat ay si Sue ang may kasalanan. Sa kabilang banda, nag-uusap sina Alka at Yug sa isa't isa tungkol sa gustong buksan ni Sue ang huling piitan at sinabi ni Yug na marahil ito na ang tamang oras para gawin iyon dahil medyo nagsaliksik na ang mga tao ng mahika ngayon at hindi na ito magiging katulad ng huling pagkakataon. Kinaumagahan pumunta sila sa huling piitan para buhayin si Vritra. Nasasabik si Riho na makuha ang lahat ng kayamanan at kumita ng maraming pera mula rito, ngunit ipinaliwanag ni Yug na sa totoo lang hindi ito katulad ng karaniwan mong piitan. Sa katunayan, ito ay napuno ng mga halimaw at mga panginoon ng demonyo at lahat ng iba pang mga piitan sa mundo ay nilikha ng mga dwarf na tulad niya upang itago ang huling piitan na ito. Pagkatapos ay sinabi niya na ang nayon ng Kunlun at ang pinuno nito, si Alka, ay may tungkulin na bantayan ang huling piitan upang walang mga demonyong panginoon ang makalaya o kung hindi ay sirain nila ang buong mundo. Ngunit sa ngayon,
Talagang mahina si Alka sa kanyang kasalukuyang estado dahil ginawa ito ng bono niya kay Vritra kaya ang anumang pinsalang mapunta sa kanya ay maililipat sa kanya at magagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan pati na rin siyang gawing opus monster na kilala nating lahat. Pagkatapos nito, sinabi niya na kung bubuksan nila ang piitan gamit ang susi sa ngayon, ito ay magiging kaguluhan kaya kailangan muna nilang ibalik si Vritra upang mabawi ni Alka ang kanyang kapangyarihan. Si Chrome at ang iba ay nagtanong tungkol sa susi at inihayag niya na ito ay ang banal na espada at hindi niya alam kung paano ito kinuha sa bato, ngunit sinabi ni Chrome na ngayon ay ligtas itong nakaimbak sa pambansang At sinabihan siya ni Yob na alagaan itong mabuti ng malademonyong ngiti. Dahil doon, inalis niya ang sinumpaang sinturon mula kay Selen at naghahanda na magluto ng bagong katawan para kay Vritra. Literal niyang binalot siya ng karne at nagsimulang gumawa ng katamtamang bihirang steak mula sa kanya. Pagkatapos ng buong palabas sa pagluluto, ay inilagay niya siya sa loob ng isang itlog at niluto ito ng 3 oras. Pagkatapos nito ay inilabas niya ang itlog at sinabing kumpleto na ang proseso at si Vritra ay nasa loob ng poke ball ngayon. Pagkatapos ay kinurot niya ng kaunti si Alka at ipinakita na nakakaramdam siya ng sakit ngayon na nangangahulugan na pansamantalang naputol ang koneksyon nila ni Vritra. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na ito na ang perpektong oras para maghiganti sila sa kanya dahil sa ngayon ay kasing lakas lang siya ng isang normal na 9 na taong gulang na bata na walang bait. Nagsimula silang lahat ng nakangiti, ngunit pagkatapos ay tumingin sa kanila si Alka gamit ang kanyang malademonyong mga mata at nagpasya silang iwan siya mag-isa. Kasama niyan, sinabi sa kanila ni Yob na dapat silang bumalik sa kaharian ngayon dahil malapit nang magsimula ang exhibition match at mayroon siyang dapat pag-usapan kay Alka na mag-isa. Siya ay naglalakad kasama niya sa labas ng nayon patungo sa isang kabubatan at ginawa siyang mahulog sa isang malalim na butas. Inihayag niya na sa halip na buhayin si Vritra, tinatakan niya ito ng tuluyan, pinutol ang koneksyon nito kay Alka. Siya ang tumulong kina Sue at Shoma na maging sanhi ng lahat ng mga pag-ataking ito. At ngayon alam niya kung nasaan ang banal na espada salamat sa kanyang mga piping kaibigan, kaya ngayon ay pupunta siya at kukunin ito, i-unlock ang huling piitan. Pagkatapos ay tinatakan niya ang butas ng isang napakalaking bato at lumakad palayo sa pasukan ng nayon. Doon niya napansin na nandoon na ang lahat maliban kay Lloyd, kaya sinabihan niya sila na mauna at sasama siya saglit dahil may mga bagay siyang dapat pag-usapan na hindi nila naririnig bilang mga tagalabas. Napilitan sila at lumakad pasulong at pagkatapos ay bumalik si Lloyd at sinabihan siya ni Yob na hanapin si Alka dahil mahina siya ngayon at maaaring malagay sa problema. Pagkatapos noon, pumasok siya sa gate at isinara ito sa likod niya para walang makaharang sa kanya mula sa nayon. Sa kabilang banda, sinasabi niya sa lahat na isinara niya ang gate dahil gusto niyang magpahinga ng isang araw. With Alka being without her powers and left Lloyd behind so he can keep her busy. Noon lang ay sumama si Melvin sa grupo at siya lang ang taga-nayon na kasama nila ngayon. Sinabi niya na gusto niyang bigyan ng gulay si Marie, ngunit nauna na sila bago niya ito maibigay kaya nagpasya siyang mag-isa na mag-walk out. Nalungkot sina Celine at Philo dahil hindi makakasama si Lloyd doon habang si Colin ay kinukuha ang kanyang magsasaka at tumakbo sa lungsod kasama niya. Sa kabilang banda, si Riho ay nasasabik na ibenta ang lahat ng mamahaling bagay na dinala niya pabalik mula sa nayon at nakakuha ng isang bag ng ginto mula dito. Sa kanyang pagbabalik, nag-alok si Yob na bilhin ang braso ng Mithril mula sa kanya at sinabing pagagalingin pa niya ang kanyang nasugatang braso sa ilalim ng libre. Sinabi ni Riho na pag-iisipan niya ito at babalikan siya at magpapatuloy na makipagkita kay Nina. Pinag-uusapan nila ang mga nakakabaliw na bagay na nakita niya sa nayon ng Kunlun at pagkatapos ay pumunta sila sa ospital upang makita si Raul. Lumalabas na medyo gumaling na siya ngayon at nagsimulang bumalik sa kanyang dating gawi habang nagsusulat siya ng isang talaarawan tungkol sa mga paraan upang manipulahin ang mga tao at bumangon sa lipunan bilang isang mahinang babae. Tinanong siya ni Riho tungkol sa lalaking nagsabi sa kanya na kunin ang banal na espada at sinabi niya na hindi niya talaga maaninag ang kanyang mga katangian, ngunit nakagawian niyang magtanong kung ano ang hitsura ko sayo. Naalala ni Riho si Sue mula sa piitan at pinagsama ang isa at pagkatapos ay nagtanong ng higit pang mga detalye tungkol sa kanya. Sinabi ni Rolf na hindi niya gaanong naalala ang tungkol sa kanya, ngunit natatandaan niya na may ibang tao na kasama niya. Ilang bata na nagpatunog ng pagkiklik na parang humihigop ng ilang candy. Nang marinig ito, naisip ni Riho si Yob at nakaramdam siya ng masamang pakiramdam tungkol sa lahat ng ito. Pagkatapos nito, pumunta siya sa stadium kasama si Nina at nakipagkita kay Chrome. Sinabi niya na ang mga hari ng parehong mga bansa ay darating sa lalong madaling panahon at gusto niyang siya ang magpatakbo ng seguridad para sa kaganapan. Pagkatapos ay dinala ni Chrome si Mina at sinabing dahil wala si Colin ngayon ay gusto niyang siya ang mapuno bilang bodyguard ng hari para sa kaganapan. Sa sandaling iyon, napansin nila si Alan na dumaan sa kanila at nagtatago sa mga anino. Nakikiusap siya sa kanila na tulungan siya sa sitwasyong ito habang patuloy siyang tinatawag ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga titulo at may malaking inaasahan para sa kanya.
Hindi raw siya kasing lakas ni Lloyd o ng iba at ayaw niyang masipa sa event. Sinabihan siya ni Riho at ng iba pa na tumayo at gawin ang kanyang makakaya at pagkatapos ay tumalikod habang ipinapahayag nila na magsisimula na ang kaganapan. Tumingala si Riho sa booth ng hari at napansin si Sue at Shoma na nakatayo sa tabi niya at naisip na mukhang problema ito. Hindi nagtagal, bumaba ang kanilang hari at binati ang mga estudyante sa arena at yumuko si Riho at hiniling sa kanya na kanselahin ang kaganapan dahil sa tingin niya ay nasa panganib ang kanyang buhay dito. Tinanong ng hari si Chrome kung sino siya at ipinakilala niya ito bilang kaibigan ni Prinsesa Marie at dinala siya ng hari at sinabihan siyang mag-usap tayo sa tsaa. Samantala, pabalik sa nayon, nahanap ni Lloyd si Alka sa butas at iniligtas siya. Tinanong niya siya kung paano niya ito nahanap at sinabi niya na ito ang parehong butas kung saan siya nahulog noong siya ay maliit sa Alka, ang iba ay dumating upang iligtas siya. Ito rin ang lugar kung saan siya nagpasya na maging isang malakas na sundalo para maprotektahan niya ang iba. With that, sinabi niya kay Alka na sarado ang gate ng village at gusto niyang makalabas kahit papaano para matupad niya ang pangako niya kay Alan na makita siyang lumaban sa exhibition match. Sinabihan siya ni Alka na magpatuloy sa pagpunta sa nayon at mayroon siyang plano na bawin sila. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Sue at Shoma na nakikipagkita kay Yog at sinasabi na sa wakas ay makakamit nila ang kanilang tunay na layunin sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa kanila na habang siya ay sobrang matalino, hindi siya pisikal na opus tulad ng iba kaya dapat nila siyang protektahan. Sabi ni Shoma, ayos lang at kaya naman sila nandito at tinuro si Mikona na nagtatampo sa sulok dahil sa pagkatalo niya kay Lloyd. Bumalik sa nayon, inilagay ni Alka si Lloyd sa isang magic cannon at gumamit ng maraming magic stones para sabog siya patungo sa kaharian. Minsan sa ere, gumagamit siya ng ilang wind spell at binilisan ang sarili patungo sa kaharian para makabalik siya sa nakaraan. Samantala, magsisimula na ang laban ni Alan at ng kinatawan ng Jew Empire. Sinimulan ni Alan ang laban sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang palakol sa kalaban, ngunit lumipad siya sa langit at ipinakita ang kanyang sarili na walang iba kundi si Makona ang Bug Tree Human Hybrid version. Nagmamadali siyang pumasok at sinimulang talunin ang buhay na kaluluwa kay Alan, ngunit sa puntong ito alam nating lahat na gusto ng kanyang masochistic na asno ang bagay na ito dahil si Sue ang hari ng Yaethi Imperyo. Iminumungkahi niya na bumuo sila ng isang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanyang mga kapangyarihan upang i-convert ang mga normal na tao sa isang malakas na kaayusan. Kasunod ng mga sundalo, mga pondo at mapagkukunan ni Azami, magagawa nilang masakop ang mundo sa ilang sandali. Habang nasisiyahan silang panoorin si Alan na natatalo, sinubukan ni Chrome at Mina na magsalita laban sa alok, ngunit pinatahimik sila ni Shoma sa pamamagitan ng paglabas ng ilan sa kanyang layuning pumatay. At ipaalam sa kanila na sila ay kasing lakas pa rin ng kanyon kumpay. Matapos marinig ang kanyang alok, sinabi ng hari ng Azami na nang makontrol niya ang Panginoon ng demonyo at nagdulot ng pagdurusa sa kanyang pamilya at sa mga tao sa kanyang kaharian. Nangako siya na hindi na niya hahayaang mangyari ulit ito. Sa layuning iyon, magalang niyang tinanggihan ang kanilang alok. Sa pagkakatatag na iyon, lumabas si Yob sa anino at sinabi na ngayon ay siya na ang bahala sa palabas na ito. Ngunit pagkatapos ay pinalibutan siya ni Selen, Riho, Philo, at Marie, at sinabing alam na nila ang tungkol sa kanyang plano at kung bakit niya iniwan sina Alka at Lloyd pabalik sa nayon. Tinitingnan ni Yog ang mga pipi nilang mukha at tinanong kung ano ang plano nilang gawin para pigilan siya. Namula sa Kunlun Village habang sila ay isang grupo ng mga walang tao. Personal itong kinukuha ni Celine ngunit hindi pa rin nabibigo na iugnay ito sa pagmamahal niya kay Lloyd kahit papaano. And says how she may be nobody but Lloyd gave her the strength to grow strong and now she will fight on her own and talunin siya. Habang si Yube ay nagtataka kung anong kalokohan ang kanyang nasabi, ang ibang mga babae ay nag-follow up sa pagsasabing mula ngayon ay titigil na sila sa pagdadala kay Lloyd at mag-isa silang aakyat sa dilaw na impyerno. Pagkatapos ay naghagis si Yog ng maraming Pokeball at naglabas ng isang grupo ng mga balangmon sa arena. Sinabi niya na nabihag na niya ang lahat at dapat magpasya ang hari kung ibibigay niya ang banal na tabak o hindi, ngunit sa kanilang pagtataka. Inaasahan na nila ang lahat ng ito salamat sa babala ni Riho kahapon, at ipinagpalit nila ang lahat ng madla sa mga sinanay na sundalo. Nagsimula silang lahat na lumaban at sa loob ng silid ng hari. Dumating si Meltfen dala ang kanyang netherite na karit at asarol at nagsimulang labanan si Shoma. Pareho silang tumalon pababa sa arena at nagsimulang mag-away, ngunit pinaalalahanan siya ni Shoma na isa pa rin siyang basurahan, kahit na naglaro siya ng ilang laro sa server ng Korean Condom. Pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang challenger level na gameplay at sinimulan siyang maglaro ng husto. Sinabi ni Melvin na narinig niya ang tungkol sa kanya noong siya ay nasa nayon at siya ay isang bata na nainis sa kanayunan at nakipagsapalaran upang mamuhay bilang isang adventurer.
Sinabi niya na ipapakita niya sa kanya ang tunay na kakanyahan ng kanayunan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kagandahan ng agrikultura, ngunit sinabi ni Shoma na siya ay nagkakamali at hindi siya nagsawa sa kanayunan lamang. Nainis siya sa buong mundong ito. Kaya naman nagpa siyang sabihin kay Lloyd ang tungkol sa maraming bagay na maaari niyang maranasan sa mundo at nagpa siyang gumawa ng kaguluhan para maging interesante ito para sa kanya. Sa kabilang banda, nagawa ni Alan na putulin ang braso ni Sue, ngunit muli nitong ikinabit ang sarili, at ipinakita ni Sue na hindi siya tunay na tao kundi isang pag-iral na nilikha ng mga rune at isang kaluluwa ng tao, at noon pa man ay tinawag siya bilang bayani upang iligtas ang mundong ito ni Alka, ngunit sa paglipas ng mga taon lumaganap ang kanyang kapayapaan sa buong mundo. Ang kanyang pag-iral ay nawala sa kasaysayan, at nagsimula siyang mawala ang kanyang layunin ng pagiging. Ngayon ay gusto na lang niyang mamatay, ngunit para mangyari iyon, kailangan muna niyang patayin si Alka, at pagkatapos ay maging ugat ng kasamaan, at gawing bayani ang ibang tao sa kanyang lugar. To that end, he has chosen Lloyd as his successor, and that's why he will continue to play the villain until Lloyd became a hero. At iniligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya. Naayon ito sa mga layunin ni Shoma, kaya naman nakipagtambalan siya sa matanda. Sa sandaling yon, bumaba si Shoma sa loob ng arena mula sa langit at sinabi kay Yug na sinabi sa kanya ni Alka ang lahat tungkol sa kanya, at kung paano niya nabigo na buhayin si Vritra, kaya tumakas siya sa nayon. Mag-isip si Hawk kung gaano siya kadaya, ngunit pagkatapos ay pinaglalaruan ito ni Marie, at sinabi kay Lloyd na nagalit si Hawk at ipinatawag ang lahat ng mga bug na ito upang hindi nila masimulan ang laban ni Alan hanggang sa maalis sila. Sa arena, sinimulan ni Lloyd na alagaan ang mga surot, ngunit pagkatapos ay itinapon ni Yug ang kanyang candy sa hangin at nagpatawag ng Earth Golem. Siya pagkatapos ay ginawa Meko na equip ito, at ito ay nagsimulang labanan Lloyd sa pantay na termino. Ang opensa ni Lloyd ay napatunayang mas mataas, ngunit ang Earth Golem ay nag-regenerate lamang sa sarili, at nagpatuloy ang laban sa mahabang panahon. Sa kalaunan, si Lloyd ay nagsimulang mabugbog, ngunit si Melfin ay tumalon at binigyan siya ng kaunting usapan na walang jutsu buffs, at sa wakas ay nagawa nilang talunin ang Golem. Bukod pa riyan, nagawa ni Riho na gisingin si Mikona sa pamamagitan ng pag-alok ng mga damit ni Marie, at dahil siya ang pervert na insekto, lumipad siya palabas ng Golem at tumakbo palayo kasama ang item. Habang nagulat si Yob sa pagkatalo ng Golem, nagawa ni Selen na nakawin ang selyadong itlog ni Vritra mula sa kanya, at nagbanta siyang parurusahan, at pahihirapan siya kapag hindi siya lalabas at tulungan silang labanan ang mismong pagkakataong iyon. Ang kanyang mga banta ay napatunayang mas malakas kaysa sa selyo ni Yob at sinira niya ang kanyang sarili. At ibinalik din nito si Alka sa kanyang normal na kapangyarihan. Lumingon si Hyub kina Sue at Shoma para humingi ng tulong, ngunit abala sila sa pagre-record ng matapang na laban ni Lloyd laban sa Golem at Locust Mons dahil ang layunin nila ay gawin siyang sikat na bayani. Di nagtagal, nag-teleport si Alka at na-defect ang lahat ng mga insekto gamit ang kanyang Madara no Jutsu. At sinabi kay Yog na tatapusin na niya siya ngayon. Ngunit pagkatapos ay sinagip siya ni Shoma at Sue at tumakas, at sinabi sa kanya ni Sue na gustong-gusto niyang ibaba siya ngayon, ngunit mayroon siyang magandang footage ng bayani. Lloyd to edit para makita niya mamaya. Sa pamamagitan nito, muling bumalik ang kapayapaan sa kaharian, at muli ay pinangalanan si Alan bilang bayani at binigyan ng kredito para sa pagligtas ng kaharian ng hari. Si Lloyd at ang iba ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa kanila gamit ang bahay ni Marie tulad ng ilang mga restaurant, at si Alka ay nagagalit sa kanya sa mga random na sumpa, at si Lloyd ay naghahanap upang maging isang malakas na sundalo.